Maligayang pagdating, mahal na kabanata 10 na si Haring Yama. Saan ito? Tapos na ang version 37. Hindi ko inasahan na matapos akong mamatay sa overtime. Ako na pala ang totoong naging Haring Yama. Ano itong sobrang layo sa realidad na eksena? Nagising na po kayo, mahal na Ginoo. Napakabuti. Ito ang talaan ng buhay at kamatayan na nakaangkla sa 300 taon. Pakisuri po. Ito ang tala ng parusa sa 18 palapag ng impyerno. Pakipirmahan po. Ito ang schedule ng susunod na linggong panganganak na duty. Pakikumpirma po. Puno na ang schedule mo sa araw na ito. Sa umaga, pagdinig sa mga kaluluwang nagrereklamo. Sa hapon, pag-apruba sa mga magiging sanggol. Sa gabi, 8:00 may pulong ng buwang buod sa langit. Ha! Pati gabi may meeting pa. Patay na nga ako, may overtime pa rin. Mahal na Ginoo, mula pa noong una. Sa DFU, buong taon walang pahinga. Ang prinsipyo ng DFU ay ito. Basta hindi ka namamatay. Ituloy lang ang trabaho hanggang mamatay. Mula pa noong una. Kung ganoon, babaguhin ko ang mula pa noong una na iyan. Bless you. Hindi maaari, mahal na Ginoo. Mula ngayon, aalisin ng DFU ang lahat ng lumang patakaran. Ipapatupad ang trabaho na 9 hanggang 5 araw-araw. May pahinga tuwing weekend. At buong pahinga sa mga legal na holiday. Mahal na Ginoo, nababaliw na kayo. Magugulo nito ang kaayusan ng 3 kaharian. Mula pa noong una. Sa DFU, hindi pwedeng buong taon walang pahinga. Tumigil ka. Huwag mo na akong muling banggitin ang mula pa noong una. Nakikita mo ba? Ito ang tatak ng Haring Yama. Ang sinasabi ko ang bagong kautusan ng ilalim ng daigdig. Unang kautusan. Ang sinumang pipilit sa iba na mag-overtime. Diretso sa 18 palapag ng impyerno. Tapos na. Lubos na tapos na. Wawasakin ng DFU ang iyong kamay. Bakit ka umiiyak? Mula ngayon, hindi ka na magtitiyaga sa night shift at overtime. Hindi ba maganda iyon? Mahal na Panginoon, may masamang balita. Ano iyon? May kagyat na ulat mula sa DFU. Inalis na ng bagong Haring Yama ang lahat ng lumang patakaran ng DFU. At sinabi niyang magpapalamig muna ang buong DFU at magpapahinga. Ay naku! Ang araw ng tambay sa DFU na ito. Mas komportable pa kaysa sa malalaking pabrika. Mahal na Haring Yama. Si Hukom Kripo. Ano na naman? Nagre-recite na naman ng mula pa noong una. Hindi. Nagtago na si Hukom Kri sa opisina. At nag-o-overtime pa habang bitbit ang talaan ng buhay at kamatayan. Sabi niya kailangan munang patunayan na tama ang buong taong walang pahinga. Ay! Mukhang ang una kong kautusan. May hindi pa rin tumutugon ng maayos. Gusto pa niyang makipaglaro sa akin ng overtime. Kung ganoon, hayaan siyang malasahan ang kapalit ng pagsuway sa langit. Naipadala na ang mensahe kay Hukom Kri. Silin mo na ulo na ito. 9 hanggang 5 araw-araw. Sinisira na niya ang DFU. Kailangang mapirmahan ko ang mga nakaipong reklamo ng lahat. Para makita niya kung ano talaga ang tama, ang buong taong walang pahinga. Ha? Anong klaseng lohika iyan? Nag-o-overtime ako para sa DFU. Pero kinukuha niya ang aking kabutihang loob. Magre-resign ako. Hindi ko nagagawin ang shift na ito. Bakit? Hukom Kri, nagdadrama ka na naman ba? Ako si Haring Yama, hindi ako sang-ayon. Ang polisiya mong ito ay walang katuturan. Magre-resign na ako. Hindi ko na paglilingkuran ang isang boss na tamad at mahilig mag-slacking gaya mo, Haring Yama. Sige, aprobado. Pinayagan mo talaga ako. Simula ngayong araw. Si Bian, ikaw ang bagong attendance officer. Ikaw ang bahala sa attendance ng buong DFU. Kabilang na ang opisina ng hukom. Salamat sa tiwala, boss. Hindi mo pwedeng gawin ito. Libo-libong taon na akong nagtatrabaho sa DFU. Bukod sa DFU, saan pa ba ako pupunta? Problema mo na yan. Hindi kita pinilit na mag-resign. Hukom Kri, 5:59 na. 1 minuto na lang, uwian na. Kapag naglakas loob ka pang magsulat ng kahit isang salita, buburahin ko ang pangalan mo sa attendance sheet, at hindi mo na kailangang magtrabaho habang buhay. Sinadya niyo ito. Hindi naman siguro tama na sabihin yan. Strict lang naman kaming nagpapatupad ng polisiya sa attendance. Ang lupit niyo talaga.
Uwian na, oras na. Mga bes, may extra food sa cafeteria ng Difu ngayong gabi. Dalian nyo bago maubusan ang pwesto. Si Bian, pwede bang maging seryoso ka kahit minsan? Tayo ay mga ghost catcher. So, anong problema kung tayo ay ghost catcher? Sa Difu, 9 to 5 na ang trabaho natin. Uwian kapag oras na. Sino pa ba ang nag-o-overtime? Tingnan mo, lahat sa Difu nagre-relax na. Ikaw lang ang nagpapanggap na busy. Dati, nakakahuli tayo ng 100 multo bawat araw. Walang pahinga buong taon. Hindi ka ba napapagod? Hindi ako nagpapanggap. Pakiramdam ko lang bilang isang watchang. Dapat ginagawa ko ng tama ang trabaho ko. Isa pa, ano bang saysay ng pagre-relax? Oh, talaga ba? Sino yung kahapon na alas 5:01? Mas mabilis pa sa akin na lumabas ng gate ng Difu. Ah, yun ba? Para yun sa pagiging pamilyar sa paligid ng Difu. Malapit na ang oras. Tapos na ang mga gawain ngayong araw. Wala nang dahilan para magtagal pa. Shus, nagmamadali ka na naman. May 1 minuto pa, oh. Nagmamadali ka bang pumunta sa sideline job mo? Ano ba yung pinagsasabi mo? Wala akong sideline. Pakiusap, hulihin niyo na ako at papasukin niyo na ako sa loob. Kakamatay ko lang. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Paumanhin po. Hindi po ito oras ng trabaho. Sayang naman ang 1 minuto niyo. Hindi pwede, ang pulisiya ay pulisiya. 9 to 5 tayo. Uwian na. Maghintay ka muna sa labas ng magdamag. Bukas ng alas 9 ng umaga, papasok tayo ng on time. Dahan-dahan sa pagtakbo, baka matika at mabawasan ang sahod. Wala kang pakialam. May bagong order para sa delivery. Boss, hintayin niyo ako. Ayaw kong maiwang mag-isa rito. Alaynan. Mengpo, nagluluto ka ba ng sabaw? O magpapahinga ka na, ang bango naman. Pagbati po, Haring Yama. Hindi pa po ako natutulog. Kaya lang, sobrang tagal ko nang nagluluto ng sabaw. Medyo napagod na ako. Libo-libong taon ka nang nagluluto ng sabaw. Hindi ka pa yata bakasyon kahit minsan, di ba? Tama, boss. Simula pa noong unang panahon, si Mengpo ay laging nakabantay sa tulay ng naihe. Nagpapakulo ng sabaw para sa mga kaluluwang dumadaan. Walang pahinga kahit araw-araw. Minsan, sa sobrang busy, kahit pang inuman lang ng tubig ay wala siyang oras. Ilang libong taon na. Hindi man lang siya nakaranas ng pahinga. Pinapayagan na kita. Gawin mong milk tea shop ang pwesto ni Mengpo. Ikaw ang magpapatakbo. Ikaw ang bahala sa kita at lugi. Magpahinga ka kung gusto mo. Boss, ano pong sinabi ninyo? Gawing milk tea shop. Tama. Simula ngayon, milk tea ang ibebenta mo. Hindi mo na kailangang magpakulo ng mapait mong sabaw. Ang kikitain mo ay mapapasa iyo rin. Haring Yama, bakit po kayo napunta rito sa 18 DZ level ng impyerno? Tama ka, Hukom Kui. Ang dumi at ang baho rito. Walang magandang makita. Gusto ko lang makita. Itong 18 DZ level ng impyerno na mailibong taon ng kasaysayan. Gaano ba talaga ito nakakatakot? Boss, tingnan ninyo. Diyan ang level ng pagbunot ng dila. Diyan naman ang level ng mantikang pambuhos. May mga bundok pa ng patalim at dagat ng apoy. Simula pa noong unang panahon, ang mga taong maraming kasalanan ay pinarurusahan dito pagkatapos nilang mamatay. Ito lang, masyadong luma na ang style. Walang bagong diskarte. Ipaabot ang utos ko. Ang 18 DZ level ng impyerno. Gibain ang lahat ng 17 na level. Ha? Ano, gigibain na lahat? Tama, nire-retain lang natin ang huling level. Palitan ang pangalan nito sa Forced Overtime Level. Simula ngayon, ang parusa rito ay paggawa ng CC araw-araw. Meeting araw-araw. At pagbabago ng proposal araw-araw. Haring Yama, nakahanda na po ang lahat ng gamit. Magaling. Ito ang dapat na lugar ng parusa. Simula ngayon. Ang lahat ng mga boss na namilit sa empleyado nilang mag-overtime nung buhay pa sila. Ikukulong lahat dito sa loob. Kung gaano katagal nila pinag-overtime ang mga tauhan nila noon. Ganon din sila katagal mag-overtime dito. Kailangan nilang gumawa ng 10 sis bawat araw. Mag-meeting ng 8 beses. At babaguhin ang proposal hanggang sa maging satisfied ako. Masusunod po, Haring Yama.
Sisiguraduhin naming masunod ang utos ninyo. Ito ang tunay na karma. Dapat din nilang malasa ang pakiramdam na kontrolado ng overtime. Dito dalhin ang bilanggo. Bitawan niyo ako. Kilala niyo ba kung sino ako? Bitawan niyo ako ngayon din. Kung hindi, may masama kayong abutin. Kilala mo ba ako? Sino ka ba? Pinapayuhan kitang huwag manghimasok. Ako ang Haring Yama rito. At specialty ko ang disiplinahin ang mga katulad mo. Nung buhay ka pa, pinilit mo ang daan-daang empleyado mo na mag-overtime ng 1 buwan na walang tigil. Dahilan para mamatay ang isa sa kanila sa pagod. Ang hatol ko ngayon ay ikukulong kita sa forced overtime level sa loob ng 10,000 taon. Dito, 976 ang schedule mo. Walang katapusan, walang pahinga. Nagkakamali ako. Hindi ko napipilitin ang mga empleyado ko na mag-overtime. Nagmamakaawa ako sa inyo. Hindi na ako mangangahas. Ano pa bang ipapagawa ninyong lahat sa akin? Pasensya na. Dito, 976 ang trabaho. Tingnan mo si Mengpo. Magbukas ng tindahan ng milk tea. Kita ng napakalaki. Hindi na kailangang magpakapagod sa mga dagdag na trabaho. Nga naman. Noon, araw-araw kaming sumusunggab ng multo at nagbabantay sa DIFU. Mababa na nga ang sahod, wala pang bakasyon. Buong taon walang pahinga. Mula nang ipatupad ni Haring Yama ang bagong sistema. Nakakapag-out na rin kami ng 5:00. Pero sa liit ng kinikita naming ganyan. Talagang hindi ka siya. Kapag meron kami, nagninegosyo rin kami. Mabilis akong tumakbo pag humahabol ako. Magbukas ng kumpanyang pang-delivery. Monopolyo sa lahat ng delivery business ng DIFU. Ang tapang mo ha. Mas maliksi ako kaysa sa iyo. Magbukas ako ng platform para sa online order. Ako na ang bahala sa lahat ng online order ng mga tindahan sa DIFU. Sasakupin ko na lahat. Maglakad-lakad ka na lang at tingnan. Ang kumpanya ko sa delivery. Mula sa pagde-deliver ng order, gagawin ko ng pagde-deliver ng mga kaluluwa. Kahit ano kayang ipadala. Siguradong mas mabilis ako sa iyo. Hindi rin sure kung sino ang mamamatay sa inyo. Bukas magbubukas na tayo. Tingnan natin kung sino ang mas maraming makukuhang order. Boss sa delivery. May pakiusap po ako. Nagmamadali po akong maghatid ng kaluluwa. Dadagdagan ko po ang bayad, pakibilisan niyo naman ang paghatid sa akin sa tulay ng kaluluwa. Huwag kayong mag-alala, tuloy lang kayo. Libre ang overtime delivery. Sisiguraduhin kong makakarating kayo sa kabilang buhay ngayon din. Maraming salamat po sa inyo. Napakalaking pasasalamat po. Hindi po problema ang pera. Basta mas mabilis lang. Pasensya na. Pagkatapos ng trabaho, bukas na lang ulit ang delivery. Tapos na ang shift. Pero talaga kasing nagmamadali ako. Magparaya ka na muna. Ang patakaran. 6:00 hanggang 5:00. Pagdating ng oras, out na. Ni 1 segundo, walang dagdag na trabaho. Hindi na tinatanggap ang order mo. Baka magreklamo sa iyo ang customer. Pakialam ko. Hindi ka rin ba dapat maghanda ng mag-out? Sinasabi ko sa iyo. Ngayon nakakuha ako ng 20 order ng delivery. 3 pa kaysa sa iyo. Ano ngayon? Ngayon, ako ang may mali. Sa iyo pa ba? Ngayon, inagaw mo sa akin ang 3 order. Bukas babawin ko iyan. Pero ngayon. Out na. Ipasa mo ang utos ko. Simula ngayon, ipatutupad ng Central Dispatch ang appointment system para sa paghatid ng kaluluwa. Ano ang appointment system sa paghatid ng kaluluwa? Sundin pa rin ba ang dating prioridad sa mabubuting tao? Siyempre, hindi. Ang dating mga tuntunin, wala na. Maglalagay tayo ng bagong mga tuntunin. Pwedeng magpa-appointment sa paghatid ng kaluluwa mula 6:00 hanggang 5:00. Walang opisina tuwing weekend. Walang pag-asikaso kapag overtime. Pangatlo, kapag urgent ang paghatid, may dagdag na bayad na sa Underworld Coins. Kapag hindi urgent, ayon sa numero ng appointment ang pila. Pang-apat, ang mga ayaw mag-overtime ang unahin. Tapos, sino naman ang gustong mag-overtime? Gustong-gusto ng boss na mag-overtime 976 at 007. Hayaan din silang malasap ang saya ng araw-araw na overtime. Si Haring Yama, ipapatupad ko agad ito. Ipasa ka agad ang bagong patakaran. Dalhin agad sa opisina. Tandaan mo, hindi pwedeng mabasag ang mga patakaran. Walang pwedeng mag-special treatment. Abiso ng pagpupulong sa DIFU. Mag-umpisa agad ang sistema ng priority sa mga buntis. Inaayos mula 9 hanggang 5 araw-araw. Unahin ang ayaw mag-overtime. Sana mauna akong mabigyan ng priority sa pagbubuntis. Ayaw ko na talagang mag-overtime. Magandang araw.
Ikaw ang unang nakapagpareserba ngayon. Napasok sa priority na kondisyon. Totoo ba? Pwede ba akong mauna sa pagbubuntis? Binabati kita. Ikaw ang unang ayaw mag-overtime ngayong araw. Pwede kang mauna sa isang pamilyang hindi kailangang mag-overtime. Napakaganda niyan, salamat sa iyo. Sa wakas hindi ko na kailangang magsulat muli ng code. Para baguhin ang pangangailangan. Araw-araw ng overtime. Magpa-rebirth ka na, dali. Sa susunod na buhay, wala nang 976. Mag-enjoy ka na lang sa buhay. Ay. Pagbubuntis. Ako ang boss ng malaking kumpanya. Sa nakaraang buhay, nag-ipon ako ng kabutihan at paggawa ng mabuti. Hayaan mo akong mauna sa pagbubuntis. Gusto kong mabuntis para maging mas malaking boss. Magandang araw, boss, bagong patakaran. Unahin ang ayaw mag-overtime. Ang gustong mag-976 ang mabubuntis at magiging boss. Ayos, gusto ko ang 976. Sa nakaraang buhay, ako na mismo ang boss. Pinapahaba ko araw-araw ang oras ng trabaho ng mga empleyado. Siyempre gusto ko. Halika. Dalhin ang boss na ito sa sariling landas ng pagbubuntis. Dito. Hihe, bagay kayo. Sa susunod na buhay ako pa rin ang magiging boss. Patuloy na maging malaki at malakas. Ngayong araw tinipon ko kayong lahat. Para baguhin ang sistema ng gantimpala at parusa. Kamahalan. Matagal nang gamit ang kasalukuyang sistema ng 1,000 taon. Bakit pa babaguhin? Ang buong taong walang pahinga na sistemang gamit ng 1,000 taon. Matagal na dapat tinanggal yan. Mula ngayon, ang performance ng lahat ng posisyon sa DFU. Hindi natitingnan ang dami ng trabaho. Kundi ang bilis ng pag-uwi sa oras. Paano naman pwede yan, mahal na Ginoo? Kung hindi titingnan ang dami ng trabaho. Sino pa ang seryosong magtatrabaho? Basta matapos ang sariling trabaho sa oras ng trabaho. Ay ituturing ng maayos na empleyado. Ang mga Diyos na araw-araw umuwi sa oras. Sa katapusan ng buwan ay may dobleng gantimpalang kabutihan. Ang mag-overtime ay hindi lang walang bonus. Babawasan pa ang kabutihan nila. Bagong tuntunin ng parusa at gantimpala. Kapag ang isang boss ay pinilit ang mga empleyado na mag-overtime sa mundo ng tao, diretsong ilalagay sa hanay ng sapilitang overtime pagkamatay niya. Si Haring Yama, ako na ang magpapabago ng sistema. Ipapatupad agad. Tandaan mo, kung may maglakas loob na magdagdag ng trabaho ng palihim sa mga empleyado, ipaparanas ko sa kanya ang buhay sa hanay ng sapilitang overtime. Abiso ng DFU. Magsisimula na ang reforma sa performance mula bukas. Ang titingnan lang ay ang bilis ng pag-uwi sa oras. Ang mga umuuwi sa oras ay may dobleng gantimpalang kabutihan. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang makukuha kong gantimpalang kabutihan ngayong buwan. Mas malaki pa kaysa sa nakaraan kong pinakamataas. Ang makukuha mo, pinakamaliit pa ang bonus. Ngayong buwan, araw-araw akong eksaktong uwi sa oras. Ay, ubo-ubo. Mga taong eksaktong uwi sa oras ngayong buwan. Nai-release na sa personal account ko ang dobleng insentibo sa mabuting asal. Doble. Nakuha ko talaga ang dobleng insentibo. Congrats sa inyo, mga demonyo. Sa wakas, nakaahon na rin. Ilang daang taon na akong buhay. Ngayon ko lang naranasan kung anong pakiramdam ang umuwi ng eksakto sa oras. Akala ko dati, habang buhay nang walang pahinga ang buhay ng mga multo. Kaya pala, pwede rin pala kaming umuwi ng eksakto sa oras. Huwag kayong mag-alala. Basta eksaktong uwi sa oras. Bawat buwan, may dobleng bonus. Ang saya. Sa wakas, makakaalis din. Sunod, ipamimigay ko ang gantimpala sa pinakamagaling na empleyado ngayong buwan. Pinakamagaling na empleyado ngayong buwan. Hindi lang araw-araw eksaktong umuwi sa oras. Nakabuo pa ng record sa pinakamabilis na pag-uwi sa buong DFU. Sino yun? Bilisan ninyong sabihin. Ako na yata ang sasagot. Huwag na kayong pa-cute. Baka ako nga iyon. Ubo-ubo. Ang pinakamagaling na empleyado ngayong buwan ay si Fan Wooju. 3 magkakasunod na buwan na siyang eksaktong umuwi sa oras ng 5:01. Walang kahit isang beses na nag-overtime. Wow! Uwi na tayo. Mahal na Haring Yama. Ito po ang kita ng milk tea shop ko ngayong buwan. 3 beses kaysa nakaraang buwan. Mahal na po. Sinakop ng delivery company ko ang buong DFU. Lahat ng delivery business. Ang kinikita ko ay para ng bundok ng insentibo. Hindi rin nalalayo ang platform ko sa food delivery. Araw-araw tuloy-tuloy ang orders. Mas malaki pa ang kita kaysa sa puwitan ng baka. $6, $400, $4,500. Sakto, sakto. Kayong 3, ang galing ninyo sa negosyo. Nagpasya ako. Gagamitin ko ang kinita ninyo. Para magpatayo ng marangyang sentro ng pahingahan ng mga empleyado sa DFU. Sentro ng pahingahan. Lugar ba iyon para sa pahinga at libangan namin? Tama, nasa loob ang lahat. Milk tea machine, game console, massage chair, sleeping lounge.
May sinihan at G-fights pa. Kayo ang bahala sa gastusin sa pagtatayo. Siguraduhin ninyong maitayo ang pinakamarangyang pahingahan sa Difu. Huwag kayong mag-alala, mahal na po. Sisiguraduhin naming matatapos ang misyon. Tabog-tabog. Opisyal nang inilunsad ang pagtatayo ng sentro ng pahingahan ng Difu. Sobrang gaan sa pakiramdam. Hukom Kue, hindi mo pa rin ba iniisip na masama ang 9 hanggang 5? Hindi na. Noon, talagang mali ang tingin ko. Ako, sunod-sunod na 1,000 taon na walang pahinga. Araw-araw hindi pagbabasa ng mga kaso o pagsisiyasat sa mga kaluluwa. Wala man lang oras para huminga. Ito pala ang totoong buhay. Ako, sunod-sunod na 1,000 taon na walang pahinga. Parang nabuhay lang ako nang wala sa sarili. Hukom Kue. Ngayon, tuluyan ka ng natauhan. Araw-araw eksaktong uwi sa oras. Mas masipag pa sa lahat. Siyempre naman. Sa wakas, may pagkakataon ng magpahinga. Sino pa bang gustong mag-overtime? Hahaha. Ayan, tama iyan. Basta matapos mo ang trabaho sa araw na iyon. Pwede kang pumunta rito anumang oras para magpahinga. Walang manghihimasok sa inyo. Para sa iyo. Salamat. Sa kaliwa, tago agad. Ikaw ang magtago agad. Panoorin mo ang aking galaw. Ito ang dapat na itsura ng Difu. Dapat pinagsasama ang trabaho at pahinga. Magandang balita po, Haring Yama. Anong magandang balita? Huwag naman sanang ako na naman ang magpatawag ng meeting. Kitang-kita ang resulta ng reforma sa Difu. Umakyat sa 79% ang happiness index ng mga empleyado. Bumaba rin ng 80% ang reklamo ng mga manggagawa sa mundo ng tao. Ngayon, kahit ang mga kumpanya sa mundo ng tao ay hindi na nangangahas magpuwersa ng overtime. Nanginginig sa takot ang mga boss. Hindi masama, hindi masama. Sa ganito, makakapagpahinga na ako at makakapagpetiks. Ha! Wala nang iba, sige, magsubi na tayo. May kalahating oras pa bago matapos ang shift. Wala na po, Panginoon. Aalis na kami. Hindi na po namin kayo abalahin sa pahinga ninyo. Sa wakas, hindi na kailangang mag-overtime. Talagang sulit si Haring Yama. Kamahalan. Malaking problema na po. Ano iyon? Dahan-dahan mong sabihin. Nagkaproblema ng malaki sa Difu. Inalis ng bagong Haring Yama na silin mo ang lahat ng lumang patakaran. Ipinatupad niya ang 9 hanggang 5. May rest day pa sa weekend. Ngayon, wala nang ganang magtrabaho ang mga multong opisyal sa Difu. Araw-araw petiks. Nagulo na ang kaayusan sa mundo ng tao. Ano? Sobrang swel nitong silin mo. Nangangahas siyang sirain ang kaayusan ng 3 mundo. Kamahalan. Sobrang suwail talaga ng lin mo na iyon. Pinakilos pa niya ang mga multong opisyal ng Difu ng 9 hanggang 5. Nagtayo pa siya ng kung ano-anong sentro ng pahingahan. Kung magpapatuloy pa ito, masisira niya ang buong 3 mundo. Hiling ko na lumaban. Nais kong manguna ng 100,000 sundalo at general ng langit. At bumaba sa lupa para lipulin ang rebeldeng Haring Yama. At ibalik ang buong taong walang bakasyon sa Difu. Li Jing, pinahihintulutan ko ang iyong hiling. Iginagawad ko sa iyo ang 100,000 sundalo at general ng langit. Agad na lumusob. Lusubin ang Difu. Hulihin silin mo ng buhay. Salamat po, kamahalan. Hindi ko po bibigyan ang atas. Sumama sa akin ang mga kawal sa paglusob. Hulihin silin mo ng buhay. Ibalik. Ibalik ang kaayusang walang pahinga sa buong 3 mundo. Lusubin ang Difu. Hulihin silin mo ng buhay. Sino kayo? Sa Difu, 9 hanggang 5 ang oras ng trabaho. Walang opisina kapag hindi oras ng trabaho. Umalis kayo. Ako ang haring ito sa utos ng Emperador Jade. Walang awang parurusahan silin mo na naghimagsik. Buksan agad ang tarangkahan ng Difu. Palabasin silin mo para harapin ang kamatayan. At bigyan siya ng 3 minuto para alisin ang lahat ng bagong patakaran. At ibalik ang buong taong walang pahinga. Kung hindi, susugod ang haring ito sa Difu. Susugod sa Difu. Hulihin silin mo ng buhay. Ang aming Haring Yama ay abala sa trabaho ngayon. Hindi ninyo siya pwedeng basta-basta istorbohin. Sa trabaho, mukhang nagpetiks lang siya sa paningin ng haring ito. Kung hindi pa kayo magbubukas ng pinto. Direkta nang sisirain ng haring ito ang pinto at kukunin kayong lahat.
Ha! Masama na po, Panginoon. Tatagusan ng Li Jing na may hawak na tore na si Li, na may dalang 100,000 sundalo at general. Nasa pasukan na tayo ng Difu. Pinapaalis niya ang lahat ng bagong patakaran sa loob ng 3 minuto. Bumalik sa walang pahinga buong taon. Kung hindi, dudurugin niya ang Difu. Ano nang dapat ikabahala? Hintayin ninyong maubos ko itong milk tea bago tayo mag-usap. Anong oras na ba ngayon, boss? Umiinom pa rin po kayo ng milk tea. 10,000 sundalo at general, ha? Kung sumugod sila rito. Tapos na tayo sa Difu. Bakit naman matatakot? Ang sundalo, haharang. Ang tubig, tatambakan ng lupa. At saka, oras ng trabaho ngayon. Walang silbi ang pagmamadali. Boss, anong oras na ba? Bakit mo pa iniintindi ang oras ng trabaho? Ang patakaran ay patakaran. Kahit dumating pa ang mga sundalo at general. Hindi pwedeng maantala ang milk tea ko. Lin mo kung hindi ka palalabas at susuko. Tatadtarin kita gamit ang pagoda hanggang maging giniling. Lin mo, sa wakas lumabas ka rin. Agad na alisin. Balik sa 8 oras na pasok, 5 araw na trabaho, at pahingang sentro sa lahat ng oras. Ibalik ang buong taon na walang pahinga sa Difu. Kung hindi, luluhod ang langit na hukuman sa Difu ngayong araw. At hindi ka na muling isisilang. Bakit ka nagmamadali, may 10 minuto pa bago mag-out? Kung may kailangan ka, bukas mo na sabihin. Hindi kami tumatanggap ng bisita. Ang lakas ng loob mong mag-ingay ng ganito. Ako mismo ang nagdala ng 10,000 sundalo at general. Puro out ka lang pala ang nasa isip mo. Talagang pinahirapan mo si Li Jing. Bukas, bumalik ka na lang pagkatapos ng 9:00 ng umaga. Langit na hukuman. Eksaktong 9:00 ng umaga. Nagsimula na ang oras ng pasok sa Difu. Mukhang marunong talagang umarte si Lin mo. Ngayon, bigla na lang akong magsasagawa ng sorpresang inspeksyon. Hulihin siya sa akto. Ako, si Li Jing, ay naparito sa utos ng Emperador Jade para inspeksyonin ang trabaho sa Difu. Agad ninyong palabasin si Lin mo para salubungin ako. Kumusta po, Li Jing? Maligayang pag-inspeksyon. Si Ginoong Yama ay nagpapahinga ngayon sa sentro. Nakikiusap kaming makipag-ugnayan kayo sa amin. Mag-gimik pa kayo ng 9:00. Talagang wala ng pag-asa. Sumama kayo sa akin. Tingnan natin kung ano ba talaga ang ginagawa ng mga halimaw na ito. Hahaha. Li Jing, hindi ito opisina. Malinaw na sentro ng pahinga ito. Malayang malakas ang kalayaan dito. Ang Difu ay para sa trabaho. Paano nagkaganito ang kalokohan? Hihi. Li Jing. Bakit ka na parito? Bilang hukom, ako ang namamahala sa reputasyon ng Difu. Paano ka naman manonood ng dula habang oras ng trabaho? Anong klaseng sistema iyan? Ganito ba talaga kayo tinuturuan ni Lin mo? Huwag po kayong magalit, Li Jing. 10:00 na ng umaga ngayon. Ayon sa patakaran ng Difu, legal ang oras ng pagharot at pag-idlip. Araw-araw, eksaktong 9:00 kami pumapasok. Unahin muna naming tapusin ang trabaho namin sa araw na iyon. Mula 10:00 hanggang 11:00, oras iyon ng pagpapahinga. Makatuwiran at legal. Legal pala ang oras ng pagpapahinga. May ganito palang katawa-tawang patakaran sa mundong ito. Sa Difu, meron. Sabi ni Ginoong Yama, tanging ang balanse ng trabaho at pahinga ang may epekto sa produktibidad. Li Jing, ano na ngayon ang gagawin? Mukhang may punto rin ang sinasabi nila. Anong klaseng baluktot at walang katuturang usapan iyan? Lin mo, tingnan mo ang mga tauhan mo. Sa oras ng trabaho nagkakain ng melon seeds at nanonood ng laro at palabas. Sobra na ito at wala ng kapatawaran. Kailangan mo silang parusahan agad. Tanggalin ang lahat ng patakaran ng pagiging tamad. Ibalik ang buong taon na walang pahinga. Kung hindi ay magsisi kayo sa huli. Sandali lang, Kuya Li, huwag kang padalos-dalos. Hukom Kue. Kunin mo ang attendance sheet ng Difu at ang attendance sheet ng Chianting. Dala mo rin ang attendance sheet ng mga mataas na opisyal. Bakit mo padadalhin ang attendance sheet? Akala mo ba makakalusot ka pa rin? Huwag kang magmadali. Pagkatapos mong basahin, malalaman mo. Ikaw mismo ang tumingin. Lahat ng diwa sa Difu ay nagtatrabaho mula 9:00 hanggang 5:00 araw-araw. Laging pumapasok at lumalabas ng sakto sa oras. Walang ni isa ang nag-overtime. Walang ni isa ang maagang umuwi o late pumasok. 2 araw ang pahinga bawat buwan. May opisyal na oras ng pahinga para sa tamang pahinga sa oras ng trabaho.
Hindi pwedeng sabihing lahat sila ay nagtatamad-tamaran. Paano sila magiging pasok sa attendance? Li Tianwang, ang patakaran namin sa DIFU ay tapusin ang trabaho sa loob ng oras ng trabaho. At ang natitirang oras ay legal na pahinga. Sa attendance, tinitingnan lang namin kung sakto ang oras ng pasok at labas. Tingnan mo pa itong attendance sheet ng Chayanting. Ang pangalan mo ay nakasulat na late. Li Tianwang, tingnan mo ang sarili mo. Sa loob ng 1,000 taon, buong taon kang walang pahinga. Wala kang ni isang araw na late o maagang umalis. Mas lalong wala kang isang araw na bakasyon. Li Tianwang, gaano ka nakatagal hindi nakasama ang pamilya mo at naglibang? Gaano ka nakatagal hindi nakatulog ng maayos? Sa ganitong klase ng buhay na walang araw at walang gabi na trabaho. Buong taon na walang pahinga. Wala ka ni kaunting oras para sa sarili mo. Masaya ba ang ganitong buhay mo? Ako. Ayon sa nalalaman ko, kahit si Third Prince noong huli ay nagtanong pa, bakit ang ibang ama ay pwedeng samahan ang mga anak nila? Pero siya lang ang hindi pwede. Wuxian, 1,000 taon na itong buong taon na walang pahinga. Wuxian, buong taon na walang pahinga. Wuxian, buong 1 taon talaga na walang pahinga. Wuxian, buong taon na walang pahinga. Ako pala, sa loob ng 1,000 taon hindi nakasama si Naihe. Li Tianwang, dapat magpahinga ka na rin. Hindi pwede, hindi ako pwedeng magpahinga. Marami pang walang katapusang gawain sa Tayanting na naghihintay sa akin. Hindi pa tapos ang atas na ibinigay sa akin ng Jade Emperor. Paano ako makakapagbakasyon? Hindi na ubos ang mga gawain ng pamahalaan. Pero hindi na pwedeng maghintay ang pamilya mo. Hukom Kue, bigyan si Li Tianwang ng 1 linggong bakasyon na may sahod. Sa pinakamagarang silid sa DIFU. At ibigay sa kanya ang i-access sa leisure center. Ang utos na nakakataas. Sundin mo agad at ayusin mo. Lin mo, hindi pwede yan. Tinatanggihan ko ang bakasyon. Babalik ako sa Tayanting. Hindi mo pwedeng tanggihan ang bakasyong ito. Ipinag-uutos ko na magbakasyon ka. At ibabalik mo sa akin ang aking pagoda at sibat. Pagkatapos mong magbakasyon, ibabalik ko sa iyo. Ngayon, sumama ka sa akin sa leisure center. Doong linggong ito dito ka muna titira. Magpahinga ka ng mabuti. Bawal isipin ang trabaho. Bawal makipag-ugnayan sa Tayanting. Si Bian, bantayan mo si Li Tianwang. Bawal siyang palihim na bumalik sa Tayanting. Opo, mahal na Haring Yama. Sisiguraduhin kong matatapos ang atas. Lin mo, palayain mo ako. Babalik ako sa Tayanting. May trabaho pa akong kailangang tapusin. Hindi pwede, hindi pa ako pwedeng magpahinga. Marami pang gawain sa Tayanting na naghihintay sa akin. Magiinit ang ulo ni Emperador Jade sa akin. Li Jing, huwag kang magmadali. Unang tikim muna ng milk tea. Ayokong uminom, wala akong ganang milk tea ngayon. Lalabas muna ako. Li Jing, kalma lang muna kayo. Hindi kailanman naubos ang trabaho. Ang buhay mo ay sa iyo. Alaynan, libo na ang taon na tuloy-tuloy kayong nagtatrabaho. Magpahinga muna kayo ng ilang araw. Bigyan din ng pagkakataon si Nezha na samahan kayo. Nezha. Matagal na talaga akong hindi nakasama sa kanya. Nga, Li Jing. Subukan mo ang milk tea. Pag natikman mo, malalaman mo kung gaano kasarap magpahinga. Sige, susubukan ko. Li Jing, masarap ang milk tea ni Mengpo, di ba? Tatak ito ng DIFU. Sobrang sarap, hindi pa ako nakatikim ng ganito katamis at kalambing. At swak din ang lasa ng jade nectar ng Chayanting. Kaya sumama kayo sa akin. Ipakita ko sa inyo ang holiday life sa DIFU. Siguradong magugustuhan ninyo. Ay, gusto ko ngang makita kung gaano kasarap ang buhay na walang trabaho. Talaga bang ganoon kasarap? Hindi ko inakalang ganito kaabala ang DIFU. Hindi mukhang gaya ng mga sabi-sabi na nakakatakot at madilim. Siyempre naman, mula nang magreporma si Haring Yama, hindi na tulad ng dati ang DIFU. Hindi na ito ang dating nakakatakot at mabigat na lugar. Araw-araw pagkatapos naming magtrabaho, pwede na naming gawin ang mga gusto namin. Walang overtime.
Walang stress. Ganyang buhay. Sa totoo lang, naiisip ko pa lang, ang gaan na sa pakiramdam. Lijing, subukan mo ring mangisda. Pinaka-relax iyon. Nakakatulong iyan para kumalma ang isip. Hindi pa ako nakapangisda kailanman. Hindi ko alam kung makakahuli ba ako. Lijing, huwag kang magmadali. Sa pangingisda, pasensya ang kailangan, dahan-dahan lang. Maraming salamat, Mengpo. Hindi ko inakalang ganito ka pala kaluwag. Natural lang iyan. Hindi na ubos ang trabaho. Kapag oras ng magpahinga, magpahinga talaga. Noon, araw-araw akong nagpakulo ng sabaw. Walang pahinga buong taon. Nanghina na pati ulo ko. Sa laki na naitulong ng reforma ni Haring Yama. May nahuli na akong isda. Haha. Hindi ko akalaing ganito pala kasarap ang buhay na walang overtime. Noon, ang tanga ko pala at nagtiis ng libo-libong taon na walang pahinga. Araw-araw nakatali ako sa tungkulin. Wala man lang oras para mag-relax. Ngayon ko lang talaga naintindihan pero huli na rin. Sa linggong ito, mag-relax ka ng maayos. Sulitin mo ang bakasyon. Li Jing. Hindi ba napakaganda ng tanawin ng ilog Wangshuan? Mas maganda pa nga kaysa sa Jade Pool ng Tianting. Noon, wala akong panahon para namnamin ang ganitong tanawin. Noon, araw-araw akong hindi sa opisina gumagawa ng papel. Kundi pinapagpraktis ko si Nezha ng armas. Akala ko noon, kulang pa siya sa sipag. Ngayon ko naiisip, ako pala ang sobra sa puwersa. Tama, bata pa siya. Kailangan din niya ng pahinga at laro. Hindi pwedeng puro pagpipilit lang. Tay, nahanap na kita. Nezha, paano ka napunta sa Diffu? Sino ang nagpaalis sa iyo? Palihim lang akong tumakas dito. Nakakabagot dito sa Tayanting. Araw-araw na lang akong nagpa-practice ng baril. Wala na akong gana. Andito na ba talaga ang Diffu? Ang dami palang nakakatuwa dito. May milk tea pa. Ikaw na bata ka. Paano ka nakatakas ng palihim? Hindi ka ba takot mapagalitan ni Emperador Jade? Wala akong pakialam. Mas masaya rito. Ayokong bumalik sa Tayanting para mag-practice ng baril. Ang kulit mo talaga habang lumalaki. Nakatakas ka na nga, may gana ka pang sabihing ayaw mo nang bumalik. Totoo, ayoko nang bumalik. Sa Tayanting, baril lang ng baril ang ginagawa. Wala ni kaunting saya. Dahil nandito na si Li Jing, baka pwede siyang mag-enjoy muna sa Diffu maghapon. At maranasan naman niya ang buhay namin. Ay, sige na nga. Isang araw lang. Bukas, kailangan nang bumalik sa Tayanting. Hindi ba iyan si Taizi? Paano ka napadpad sa Diffu? Baka naman nagsawa ka na sa Tayanting. Dumating ka sa Diffu para maranasan ang buhay ng tamad na pasok. Kayo pala niyan ang magkatuwang. Narinig ko, ang isa sa inyo ay runner. Ang isa naman ay delivery rider. Masaya ba? Siyempre naman. Mas interesante ang trabaho namin kaysa sa Tayanting. Nga, sa delivery rider, nakakakain ka pa ng sari-saring masarap. Mas masaya kaysa mag-practice ng baril. Kung ganoon, isama ninyong mag-isa ako, pwede ba? Gusto ko ring subukan. Esan. Tazy. Madali lang ang pagiging runner. Ihatid mo lang ang mga gamit sa tamang lugar at ayos na. Tandaan mo, bawal malate. Ang dali naman yan. Panoorin mo ako. Ang bilis ng takbo ko, mas mabilis pa sa electric bike ko. Ang kulit pa rin ng batang ito. Galing, galing. Ako naman ang magde-delivery. Gagamitin ko ang aking maikling gulong apoy. Siguradong pinakamabilis ang dating. Sige, subukan mo. Pero huwag mong gawing alak ang delivery ha. Hahaha, ang saya pala ng pagde-delivery. Mas interesante pa ng napakalaki kaysa mag-practice ng baril. Tazy, tikman mo ang bagong gawa kong milk tea. Maraming flavor yan. Mas masarap pa kaysa sa gintong inumin ng Tayanting at sa matamis na sopas ni Mengpo. Gusto ko pa ng iba pang flavor. Dahan-dahan ka lang sa pag-inom. Lahat ng klase ng flavor meron. Ayan na. Ang totoo, ito ang talagang gusto ng batang ito. Simpleng ligayang ganito lang. Ha? Sawa ka na bang maglaro? Panahon ng bumalik sa Tayanting. Ayokong bumalik sa Tayanting, boss. Dito na ako sa Diffu. Huwag kang magulo. Ang Tayanting ang tahanan mo. Kailangan mo pang mag-practice ng baril. Para balang araw maging Diyos na makakapanindig ng langit at lupa. Ayoko na pong mag-practice ng baril, boss.
Gusto ko nang manatili sa Difu bilang delivery rider. Anong sabi mo? Nga, boss. Masaya at malaya pa ang pagdi-delivery. Mas interesante pa ng napakalaki kaysa sa baril. Si Taizi Lijing ay mailikas na galing. Mabilis, maayos, at stable pa ang pagdi-delivery. Sayang kung hindi siya gagamitin. Ang kulit mo talaga. Paano magiging delivery rider sa Difu ang Taizi ng Chanting? Wala akong pakialam, dito ako sa Difu. Dito ako magiging delivery rider. Walang silbi iyan. Mag-practice ka ulit ngayon, kailangang umabot sa 16 na oras. Pag hindi marunong mag-ensayo, hindi marunong kumain. 16 na oras araw-araw ko siyang pinapaensayo ng 16 na oras. Hindi pa siya kailanman bumiti. Natalo na siya, panalo ako. Salamat Bian, talo ka na naman. Ay naku, ang batang ito ay sobrang galing. Hindi ako talaga makakatalo sa iyo. Hahaha. Anak, uminom ka muna ng milk tea at magpahinga. Tapos saka tayo maglaro ulit. CJ. Sa susunod ako pa rin ang panalo. Hindi ko pa siya kailanman nakita na masayang-masaya ng ganyan. Baka ako nga ang mali. Ang kailangan ng bata ay hindi araw-araw na barilan ang ensayo, kundi masayang kabataan. Lijing, sa wakas na tauhan ka rin. Hukom Kui, sobra ba akong naging istrikto? Akala ko ang pagpupursigi ko ay para sa ikabubuti niya. Ang gusto lang ng bata ay maging masaya. Pero mali ang paraan. Kapag may balanse ang pagod at pahinga, saka lang tunay na maisaya ang paglaki. Tama ka. Noon, sobra akong tutok sa trabaho. At sobra ko ring pinipiga ang bata. Ayos ba ang bakasyon ni Lijing? Bakit may oras pa siyang pumunta rito? Lin mo, gusto kitang kausapin. Tungkol saan, Lijing? Diretso na lang. Lijing. Dinala mo ang mga sundalo ng langit para maranasan ang buhay sa Difu. Inutusan pa ako ni Haring Yama na maghanda ng pinakakomportabling tulugan at mga benepisyo para sa mga kapatid natin mula sa langit. Subukan muna ninyo ang milk tea ni Mengpo. Tapos magpahinga sa dorm. CJ. Ha! Ang milk tea na ito, mabango nga. Mas masarap pa kaysa sa malinaw na tsaan ng Tianting. Hindi naman malamig o nakakatakot ang kampo ng hukbo ng Difu. Sa halip, napakasaya. Isang araw lang naman ang pagbisita natin. Huwag ninyong kalimutan ang mga alituntunin ng Tianting. Mga kapatid sa langit, ang kampong ito, swak ba sa inyo? Araw-araw din may libreng milk tea at merienda. 100 taon na akong sundalo sa Tianting. Palaging hardbed ang tulog ko. Sa wakas, sa Difu nakapagpahinga ako ng maayos. Nagsilbi ako ng 200 taon. Walang bakasyon kailanman. Araw-araw may ensayo at pagbabantay. Sobrang pagod na ang katawan at isip ko. Dito, parang nagpapahinga lang ako. Ayoko nang bumalik sa Tianting. Sa Difu may leisure center at arcade pa. Mas masaya pa ang buhay kaysa sa Tianting. Ang game console na ito, sobrang saya laruin. Desidido na akong manatili sa Difu. Talaga, walang pahinga taon-taon. Payak ang mga kondisyon. Lahat ng ito, hindi ko kailanman binago para sa mga general. Lijing, may sasabihin sa iyo ang mga general mo. Kayo ang pinakamahusay sa Tianting. Dapat lang na bumalik kayo sa Tianting at ipagpatuloy ang tungkulin ninyo. Lijing, ayaw na naming bumalik sa Tianting. Sa Difu, hindi kami kailangang magtrabaho buong taon na walang pahinga. Hindi kailangang mag-ot buong gabi para mag-ensayo. Hindi kailangang pagalitan ng walang tigil. May milk tea at merienda pa. Araw-araw masaya ang buhay. Mananatili kami sa Difu. Mga general. Sandali. Alam kong sawa na kayong lahat sa buhay sa Tianting na buong taon walang pahinga. Sa tuyo at nakakasakal na buhay. Ako rin naman. Ako ang komandante ng mga sundalo ng langit ng 1,000 taon. Araw-araw pinipilit ko kayong mag-ensayo at magbantay. Pinipilit ko rin ang sarili kong walang pahinga buong taon. Kaya nga napapraning si Nezha, araw-araw siyang nag-ensayo ng 16 na oras sa baril. Tama ang sabi ni Lin mo. Ang trabaho ay hindi ang buong buhay. Ang tamang balanse ng trabaho at pahinga lang ang tunay na may saysay. Litian Wang, kaya mo pa bang mag-isip ng maayos? Mula ngayon, formal kong desisyon ito. Lumaban sa Tianting. At manatili sa Difu. Ayoko nang maging komandante ng hukbo ng Tianting. Ayoko na ring mabuhay sa ganoong walang humpay at walang katapusang araw.
Li Tianwang, matalino ka. Mga kasama, ako. Ako ang magdadala ng Lingxia o pagoda at mga sibat sa palasyo ni Yama. Mula ngayon, tayong lahat ay magiging tao ng Difu. Mag-enjoy tayo sa buhay na may trabaho sa umaga at uwian sa hapon. Li Tianwang, talagang kaya mong gawin ang pasyang ito. Talagang may lakas ng loob ka, kaibigan. Lin mo, ito ang Lingxia o pagoda at mga sibat ng Tianting. Mula ngayon, ipinapasa ko na ang mga ito sa inyo. Mula rito, wala na tayong kinalaman sa Tianting. Pakiusap ko, hayaan mo akong manatili sa Difu. Kahit pinakasimpleng trabaho lang, kontento na ako. Basta makapag-clock in at clock out ako ng tama sa oras. At mabantayan ng maigi si Nezha. At ma-enjoy ko ang buhay. Nagpakatotoo si Li Tianwang. Ang pagpili mong manatili sa Difu ay karangalan namin. Mula ngayon, itinalaga si Li Tianwang ng tanggapan ng seguridad ng Difu bilang tagapayo. Siya ang mamamahala sa seguridad ng Difu. Kondisyon ay mas maganda pa sa dati. Araw-araw ay alas 9 hanggang alas 5. Weekends, doble ang pahinga. Walang overtime. Maraming salamat, Haring Yama. Sisiguraduhin kong magtatrabaho ako ng maayos. Eksaktong oras ang pasok at labas. Walang overtime. Ulat kay Yama. Nagpapaabot ng ulat ang tagapagbantay ng Difu na si Li Tianwang. Para masigurong ligtas ang Difu sa hinaharap. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo. Li Tianwang, mula ngayon magkatrabaho na tayo. Tandaan mong umuwi sa oras. Huwag ka nang pabigat gaya ng dati. Huwag kang mag-alala, mula ngayon, eksakto akong uwi sa oras. Walang sinuman ang makakapagbi sa akin, haha. Yama, gusto pa rin naming makabalik sa Tianting. Hinihiling namin ang iyong pagpapala, Yama. Naunawaan ko, bawat tao ay may sariling hangarin. Hindi ko kayo pipilitin. Pwede na kayong umalis. Sabihan mo ang Emperador Jade. Nasilitian mong mula ngayon ay tao na ng Difu. Haring Yama, talaga bang mananatili kayo sa Difu? Hindi na ba kayo babalik sa Tianting? Tama, nagdesisyon na ako. Ang Difu ang lugar na gusto ko. Ang gandang tingnan, Li Tianwang. Pwede na kayong umalis. Sabihan mo ang Emperador Jade. Nasilitian mong mula ngayon ay tao na ng Difu. Tagapagdala ng mensahe ng natitirang puwersa ng Tianting. Malaking problema ito. Si Li Tianwang ay talagang tumalikod sa Tianting. Ibinigay ni Li Tianwang kailin mo ang Lingxia o pagoda at ang mga sibat. At naging tagapayo pa siya ng seguridad dito. Lahat ng 10,000 sundalo at general ang Tianting ay naiwan din sa Difu. Ayaw na nilang bumalik sa Tianting. Lahat sila ay mga walang silbi. Ang traidor na si Li Tianwang. Hindi ko siya palalampasin. Nagkalakas loob pa siyang lumaban sa Tianting. At sumapi sa taksil na silin mo. Magalit ka na lang, mahal na emperador. Nabulag lang sandali si Li Tianwang. Mas mabuti sigurong magpadala pa tayo ng emisaryo para kumbinsihin siya. Baka sakaling magbago pa siya ng isip. Magbago ng isip. Isa siyang pinuno na nagdala ng 10,000 sundalo para lumusob at mag-alsa. May pag-asa pa bang bumalik? Ipagbigay alam sa aking atas. Agad na ipapadala ang mga hukbo ng langit para yurakan ang Difu. Hulihin ang buhay sinalin mo at Li Jing. Ituring ng legal ang lahat ng mapaghimagsik na hukbo ng langit. Ang inyong lingkod ay handang lumaban. Erlang Shen. Handa ka bang sumabak? Makasisiguro kayo. Mahina at walang silbi si Li Jing. Kaya niya nahikayat sa kanyang mga baluktot at tusong salita silin mo. Hindi ko ulitin ang pagkakamali niya. 3 mata ko ang nakabantay 24 oras. Hindi ako hahayaan na may isang taong tumambay lang at walang ginagawa. Sisiguraduhin kong mahuli silin mo. Para maturuan siya ng leksyon sa pagiging tamad. Nakikiusap ako na bigyan ako ng lakas kayo. Nais kong magdala ng 500,000 hukbo para yurak sa mga iyon. Hulihin ang lahat ng mga rebelde. Maibalik ang dangal ng langit. Ang galing mo talaga, Erlang Shen. Hindi ako nabibigo sa aking God of War. Ibinibigay ko sa iyo ang buong lakas ng 3 mata ko. At bibigyan pa kita ng 50,000 elite na hukbo ng langit. Agad na lumarga. Maraming salamat kayo. Hindi po ako mabibigo sa utos. Matapang at walang takot si Erlang Shen. Sa pagkakataong ito ng paglusob. Siguradong tagumpay agad. Kasama ko ang mga kawal sa paglusob sa Difu. Hulihin si Lin Mo at si Li Jing ng buhay. Lipulin ang lahat ng rebelde. Ipaalam sa kanila na hindi pwedeng lumaban sa langit. Hindi pwedeng tumambay at magpakatamad. Sino ang narito? Difu ay 9 to 5.
Pag hindi oras ng trabaho, walang opisina at pahinga tayo. Ako si Erlang Shen sa utos ng Emperador Jade. Narito ako para lipulin ang rebeldeng silin mo. Buksan agad ang tarangkahan. Kung hindi, babagsak ang Difu sa ilalim ng aking paa. Babagsak ang Difu. Mahuhuli silin mo ng buhay. Malinaw na malinaw ang nakasulat sa karatula. Ngayon ay oras ng tambay. Walang pag-asikaso sa bisita. Kung may kailangan kayo, bukas ng umaga alas 9 kayo bumalik. Tandaan ninyong huwag malate. May ganito pa ba? Ngayon na nga at kailangan kong pumasok. Bakit ang bigat ng pintong ito? Yeswe, espesyal na pinatibay iyan ng Panginoong Yama. Para walang mang-istorbo sa aming tambay. Kayong dalawa, tambay rin pala kayo. Hindi bagay sa inyo. Sa oras ng trabaho, naglalaro ka pa. Anong klaseng sistema iyan? Natapos ko na ang trabaho ko ngayong araw. Ano naman kung naglaro muna ako? Sa oras ng trabaho, natutulog ka pa. Tumayo ka agad. Huwag kang maingay oras ito ng tanghaling tulog. Mamayang hapon na lang tayo mag-usap. Nireklamo mo na ba ang lahat? Bakit pa tayo mag-aaway? Hindi mo ba nakikitang lahat ay tambay? Sa oras ng trabaho, kumakain ka pa ng pipino. Hindi bagay sa inyo. Dito ay Difu. Legal ang tambay dito. Kung istorbohin mo pa ako sa pagkain ko ng pipino, kakaltasan ko ang inyong dangal. Ano raw ang sabi mo? Kakaltasan daw ako ng dangal. May patakaran sa Difu. Ang mang-istorbo sa legal na pagtatambay ng iba ay papatawan ng 100 puntos na bawas sa dangal. Kaninang sumisigaw ka ng pagkalakas-lakas. Nakagambala ka na sa 10 taong nagtatambay. Kaya libo-libong puntos na bawas sa dangal ang sa iyo. Ikaw. Kayo ay talagang baluktot at tuso. Maniwala ka man o hindi, nasa iyo iyon. Sa totoo lang, bawas na ang dangal mo. Ikaw pala ang talo. Halika, Xiao Shanquan. Tikman mo ang espesyal na mabangong original. Xiao Shanquan, lumapit ka rito. Huwag ka nang magtampo. Halika, tikman mo. Ang original na espesyal na mabango. Salamat, CBN. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para bastusin ako ng harap-harapan, Haring Yama? Hindi naman kita binastos. Inaanyayahan lang kitang tikman ang mga buto sa Difu. At saka, kung ganyan ka pa rin kabastos, hindi na mabibilang ang mga kasalanan mo. Ikaw. Hintayin mo ako, Xiao Shanquan. Xiao Shanquan. Saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Woof woof. Mukhang naamoy niya ang pagkain sa kantina. Mas marami pang masarap sa kantina ng Difu. Kantina. May kantina rin pala sa Difu. Sobra talagang kakaiba at salungat sa nakasanayan. Gusto kong ang tingnan ang Difu na ito. Ano bang klaseng kantina meron dito? Lord Xiao Shanquan. Bigyan pa ng isang buto. Kakuloo lang yan. Napakabango. Xiao Shanquan. Nandito ka lang pala at kain-inom. Pinapahanap kita bilang asong pangsiyasat, pero tamad ka lang pala rito. Ikaw pa. Huwag kang magtampo, Erlang Shen. Erlang Shen, ito ay makatwirang pahinga. May pahinga rin ang mga alaga sa Difu. At may karapatan din silang magpakabuso. Hindi iyan katamaran. Saan namang may ganoong katwiran? Kaya nga pati isang sasakyan lang, ang lakas mong magreklamo. Mabuti at alam mo na. Sumama ka sa akin pabalik. Sa mga asong pangsiyasat. Panginoon, napakasarap kasing kainin ng mga buto sa Difu. Ayoko nang manghuli ng mga multo. Gusto kong manatili sa Difu. Ano ang sabi mo? Mananatili ka sa Difu. Tatalikuran mo ako. Erlang Shen, bakit ang init ng ulo mo? Baka nahawa ka na sa amoy ng katamaran dito sa Difu. Li Jing, sinasadya mo bang ipagkanulo ang langit? Lord Xiao Shanquan, heto ang uniforme mo bilang gwardiya. Kasya lang. Suotin mo nga at subukan. Ayos, ayos. Mula ngayon, isa ka ng miyembro ng security team ng Difu. Magtrabaho kang mabuti. Opo. Gusto ko rin mag-enjoy ng maayos dito sa Difu. Erlang Shen, si Xiao Shanquan mismo ang gustong manatili sa Difu. Hindi rin naman natin siya pwedeng tanggihan. Tama. Mula ngayon. Isa na siyang napakahusay na general ng security team ng Difu. Xiao Shanquan, hubarin mo iyan. Bumalik ka sa langit kasama ko.
Ha? Erlang Shen. Huwag kang masyadong mapuso. Dahil nandito ka na sa Diffu. Mas mabuti pang libutin kita. Tingnan natin ang Diffu namin. Kung talagang sakto ba sa sinasabi mong salungat sa nakasanayan. Libutin. Hindi ako interesado sa inyo. Mga kalokohang salita ng mga tamad. Kahit tama ka, wala ka rin namang magagawa sa loob ng 1.5 oras. Mas mabuting tingnan na lang natin. Pagkatapos mong makita, saka ka magpasya kung itutuloy natin ang pagsakop sa Diffu o hindi. Nga, Erlang Shen. Tingnan lang naman, hindi ka naman malulugi. Sino ba ang nakakaalam? Baka mainggit ka pa sa amin. Tingnan mo na lang. Totoo, kailangan mo talagang makita ito. Ano bang kakaiba sa Diffu ninyo? Sige na. Mahal na Erlang Shen. Unahin natin sa rest area. Ito ang rest area ng Diffu namin. Dito pwedeng magpahinga ang mga empleyado pagkatapos magtrabaho. Mangingisda. Maglaro. Magpa-massage. Kung ano ang gusto mong gawin, gawin mo. Walang overtime. Walang mamimisang reklamo. Talagang ginawa ninyong lugar ng trabaho na parang pasyalan. Hindi ito pasyalan. Lugar lang ito para makapag-relax ang mga empleyado. Kapag pinagsama ang trabaho at pahinga, mas tataas ang efficiency. Ito ang kantina ng Diffu namin. 3 kain sa isang araw, hindi pa ulit-ulit. Puro sariwang sangkap. Mas masarap pa kaysa sa mga elixir sa Tianting. Sa Tianting, elixir lang ang meron. Payak ang lasa. Hindi kailanman kasing sarap nito. Kahit nakakapagpalakas ang elixir. Kulang naman sa samyo ng buhay sa mundo. Mas okay pa rin ang mga karaniwang ulam na ito. Magandang araw po, Panginoon Yama. Magandang araw po, mahal na langit na nilalang. Hahaha. Tara na. Ipakita ko rin sa inyo ang dormitoryo ng mga empleyado. Tingnan ninyo ang mga benepisyo nila. Mahal na Erlang Shen. Sa Diffu namin, ang mga empleyado ay may kanya-kanyang sariling silid. Kumpleto na ang gamit sa bawat kwarto. Pwede pang umuwi tuwing weekend para bumisita sa pamilya. Hindi kailangang manatili sa pwesto ng buong taon na walang pahinga. Sa amin dito sa Diffu, bawat empleyado ay may sariling silid. May sariling banyo at kusina pa. Pwede pang umuwi tuwing weekend para bumisita sa pamilya. Ikaw sa Tianting. May sarili ka bang kwarto? Subukan mo nga. Ako mismo ang gumawa nito para kay Mingpo. Forget overtime version. Ito. Talagang nakakalimot sa overtime ang ganitong bagay. Isang lagok mo lang, malalaman mo na. Pero bago iyon, ipapakita ko muna sa inyo ang mas praktikal na bagay. Fan Wuju. Halika rito sandali. Panginoon Yama, ano po ang maipag-uutos ninyo? Ang Erlang Shen na ito ay gustong makita ang work mode ng Diffu natin. Samahan mo siya at ikot mo sa lugar. Mahal na Erlang Shen, sumunod kayo sa akin, pakiusap. Tara na. Tandaan ninyong umuwi ng sakto sa oras. Huwag kayong magtagal sa pahinga. Mag-alala po kayo, Panginoon Yama. Talagang hindi kami nag-overtime. Mahal na Erlang Shen, napakasimple ng patakaran sa Diffu namin. Suriin lang ang kaligtasan ng lugar, ayos na. Ganito lang. Ang gaan naman. Hindi naman talaga trabaho ang ginagawa ninyo. Puro tambay lang. Ang patakaran ng Diffu namin. Tapusin ang sariling trabaho sa loob ng oras ng trabaho. Ang natitira ay legal na pagtambay. Sabi ko nga, hindi naman hassle ang duty. Mabilis lang naman matapos. Hindi ko inakala na ang galing mo pala sa trabaho. Siyempre naman, mas maagang matapos ang trabaho. Para mas maaga ring makauwi at makapagpahinga. Ting! 5:30. Oras na ng uwian. Ikaw, anong ginagawa mo? Hindi pa tapos ang duty. Oras na ng uwian. Yung natira, bukas na lang tapusin. Hindi pa tapos ang duty mo. Bakit uwi na? Oras na. Wala akong pakialam sa Diffu. May importante pa ba, bukas na lang. Fan Wuju. Nakakaasar, ang bilis naman. Ito. Ayos, alis na ako. Oras na, uwi na. Kahit kaunti na lang, hindi pa rin matapos ang duty. Ang mga patakaran dito sa Diffu. Napaka out of touch naman. Haring Yama, kumusta naman? Na-shock ba kayo ng bagal ng pag-out namin sa Diffu? Sa pag-uwi. Kayo, talagang araw-araw kayong eksaktong uwi sa oras.
Walang kahit anong overtime. Siyempre naman. Sabi ni Haring Yama, ang overtime ay kasalanan. Ang tamang pag-uwi sa oras lang ang tama. Tara. Ito ang bagong taro milk tea. Mas masarap kaysa sa pang-panic season na overtime version. Ang lasa nito, mas maganda pa kaysa sa mga elixir sa langit. Pagbangon sa umaga, ano muna ang aayusin sa salamin? Suklayin ang buhok at lagyan ng kaunting amoy. Ano ang kolorite sa mukha? Ano ang pulang tint sa labi? Pagbangon sa umaga, suklayin muna ang buhok sa salamin. Ngayong linggo. Naranasan mo na rin siguro, ang 9 to 5 sa DFU. Mas komportable kaysa sa buong taon na walang pahinga sa langit. Ngayon ko lang naintindihan. Kung ano ang tunay na buhay. Noon akala ko lagi na ang pangulit lang ang kasalanan. Kailangang tutok na tutok ang tatlong mata. Bawal ang kahit sino na tamarin. Pinipilit kong walang pahinga buong taon. Pinipilit ko ang mga kawal at general na mag-training kahit gabi. Pinipilit ko ang Sia Ocean Quan na maghintay ng utos buong oras. Pero hindi ko naisip kailanman na kailangan din ng lahat ng pahinga. Ayoko nang bumalik sa langit. Gusto kong manatili sa DFU at mamuhay ng 9 to 5. At namnamin ang buhay. Mula ngayon, ang tatlong mata na ito. Hindi na magbabantay sa ibang nagpupetiks. Pumunta tayo sa bulwagan ni Haring Yama. Mag-a-apply ako ng transfer sa DFU. Pagkatapos nito, dito na tayo tuluyang mananatili. Kasama si Sia Ocean Quan. Matibay niyang tinahak ang daan papunta sa bulwagan ni Haring Yama. Magaan ang mga hakbang. Wala na ang dating bigat. Lin mo. Dati lagi kong iniisip na ang pagpetiks ay masamang hangin at masamang ugali. At kailangang lipulin kayo. Nag-a-apply ako ng transfer sa DFU. Ayoko na talagang bumalik sa langit. Hindi ko na gustong maranasan pa ang buhay na walang hinto at walang pahinga. Hilingin pa rin natin ang pahintulot ni Yama. Yama, talagang gustong manatili ni Erlang Shen sa DFU. Bigyan na lang natin siya ng pahintulot. Nga, Yama, kahanga-hanga ang kakayahan ng Diyos na iyan. Manatili sa DFU. Makakatulong pa siyang bantayan ang seguridad ng DFU. Oh, talaga bang napag-isip-isip mo na? Isuko ang pagkatao mo bilang Diyos ng digmaan sa Tayanting. At manatili sa DFU bilang isang karaniwang empleyado. Napag-isip-isip ko na, ang karangyaan at rangya sa Tayanting ay hindi sasapat sa maayos na oras ng trabaho sa DFU. Hindi na ako babalik. CJ, kung talagang gusto mong manatili sa DFU, ay pinapayagan kita. Mula ngayon, ikaw na ang hepe ng Departamento ng Inspeksyon sa DFU. Araw-araw na pasok. Puro lakad-lakad at saalang. Mas komportable pa rin sa DFU. Araw-araw na lakad-lakad. Sa at saalang. Mas magaan pa kaysa mag-ensayo sa Tayanting araw-araw. Hindi ba? Ngayon mo lang naintindihan kung gaano kasarap ang tamad-tamad na buhay. Mula ngayon, magkatrabaho na tayo. Tandaan mong umuwi sa oras. Huwag ka nang magpanggap na absent ka para makaiwas sa trabaho na gaya noon. Huwag kang mag-alala. Ang gusto ko na lang ngayon ay ma-enjoy ng maayos ang buhay. Wala nang gustong mag-overtime sa akin. Hahaha. Naku, malaki ang problema. Mahal na Erlang Shen. Nagbaliktad na rin siya. Nainisan na ng tatlong matang pinagdikitan ng tatak ang mahal na Diyos na iyon. Nananatili siya sa DFU bilang hepe ng Departamento ng Inspeksyon. Araw-araw na lakad-lakad at saalang. At ayaw na niyang bumalik sa Tayanting. Nagbaliktad na si Li Jing. 10,000 kawal ng langit ang napunta sa DFU. Ngayon pati si Erlang Shen ay bumaliktad na rin. Paano pa ito ayusin? Ganito na lang ang gulo. Lahat sila ay nahuli sa mga baluktot na katuwiran ni Lin Mo. Ang maling hangin at masamang gawain sa DFU. Kailangang lubusang ayusin. Tamad-tamad. Pag-ibig at paglalaro. Parang sinisira ang kaayusan ng tatlong kaharian. Nagalit si Reyna inawang mo. Mas mabuti pang magpadala uli ng sugo para kumbinsihin. Baka sakaling makumbinsi pa si mahal na Erlang Shen na magbago ng isip. Himukin. Walang saysay. Nahawa na ng katamaran at ligaya sa trabaho ang mga taong ito. Ako mismo ang pupunta roon. Ako mismo ang bababa sa DFU. At paparusahan ang disiplina. Ipagbabawal ang lahat ng aliwan. Para malaman nila kung ano ang batas ng tatlong kaharian. Mahal na Reyna ina. Hinding-hindi pwede. Nasa DFU na ngayon sina Li Jing at Erlang Shen para magbantay. Pupunta kayo roon mismo, masyadong mapanganib. Mapanganib.
Hindi ako naniniwala. Na mangangahas pa silang galawin ako. Ihanda ang karwahe. Sa Diffu. Pagbibigay galang kay Reyna ina. Hindi ko akalaing darating kayo, mahal na Reyna. Pasensya na kung may pagkukulang sa pagsalubong. Buksan ang pinto. Ako mismo ang maglilinis ng disiplina sa Diffu. Lahat kayo tumigil muna. Mula ngayon, bawal ang magkaibigan. Bawal uminom ng milk tea. Bawal maglaro ng games. Lahat ay kailangang buong taon walang bakasyon. Magsikap sa trabaho. Bawal magpabaya kahit kaunti. Sinumang mga hasumuway. Hindi ko siya patatawarin. Pagbati sa Reyna inawang mo. Panginoon, alam mo ba ang sala mo? Paano ka nangahas na magtaksil sa tayanting? Magpaiwan ka sa Diffu at magpatamad. Lakas ng loob mo. Paano mo nagawang baliwalain ang utos ng Reyna inawang mo? Sinabi ko na, bawal uminom ng milk tea. Nagawa mo pang humarap sa Reyna inawang mo. Reyna inawang mo. Huwag ka munang magalit. Ito ang bagong timplang milk tea ko na pampalimot sa dating pag-ibig. Kapag ininom mo iyan, malilimot mo ang lahat ng masasakit na bagay. Hindi ko kailangan iyan. Wala naman akong masamang dinadala sa puso. Reyna inawang mo. Subukan mo na lang, Meng po, mabuting hangarin din iyan. Tikman mo na po. Nga, madam. Talagang masarap ang milk tea na ito. Nakakagaan ng loob. Reyna inawang mo. Sa dami ng taon na pinamunuan mo ang komite sa disiplina. Hindi ka ba napapagod na araw-araw kang nakasimangot? Uminom ka rin. Isang lagok lang. Hindi nito maantala ang pagdisiplina mo. Kung gayon, tikman ko na nga. Tingnan natin kung anong gagawin mo. Bawal magkaibigan ang mga Diyos sa tayanting. Ang lalabag ay mabigat na paparusahan. Ang tagal na rin. Magaling mong itinatago na matatag ka. Pero sa totoo lang, hindi mo rin pala talaga makalimutan. Sa dami ng taon na pinamunuan ko ang komite sa disiplina, bawal ang ibang tao na magkaibigan. Sa totoo lang, sarili ko ang pinaparusahan ko. Kailanman ay hindi ko tunay na binitawan. Natakot akong makita ang kaligayahan ng iba. Dahil maaalala ko ang sarili kong kamalasan. Noong nakaraan. Hayaan mo na lang ang nakaraan. Ang kaligayahan ng iba ay hindi mo kapahamakan. Karapat-dapat ka ring maging masaya. Salamat sa iyo, Meng po. Sa dami ng taon, walang naglakas loob magsabi sa akin ng mga ganitong salita. At wala ring nakaintindi sa akin. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Ikaw mismo ang sa wakas ay handa nang humarap dito. Hindi lang trabaho ang buhay. Dapat mo ring namnamin ang buhay. At palayain ang sarili. Tama ang sinabi mo. Panahon ng palayain ko ang sarili ko. Reyna inawang mo. Kapag naunawaan mo na, ayos na. Sa totoo lang, ang Tianting at ang Diffu, parehong dapat may init ng tao. At hindi puro nagielong mga patakaran. Akala ko noon, na tanging mahigpit na disiplina lang, ang makakapagpanatili ng kaayusan sa tatlong kaharian. Pero hindi ko napansin ang damdamin ng lahat. Wala na iyan. Ngayon ko lang din naunawaan pero hindi pa huli. Ang mga patakaran ay patay. Ang tao ay buhay. Balanse sa trabaho at pahinga. Iyan ang makakabuti sa tatlong kaharian. Tama ang sinabi mo. Mula ngayon, binabawi na ng Tianting ang pagbabawal sa magkaibigan. At hindi na rin hihilingin sa lahat ang buong taon na walang bakasyon. Ay grabe. Sa wakas, masaya na ang lahat. Ito na ang tunay na maayos na tatlong kaharian. Mula ngayon, kakanselahin ng Tianting ang patakaran na bawal umibig. Tatanggalin ang buong taong walang bakasyon na sistema. Makakapagtrabaho na lang ang lahat ayon sa oras. Balansing trabaho at pahinga. Mahal na Reyna, totoo po ba iyan? Pwede na ba talaga kaming mag-clock out on time? Hindi na kailangang mag-overtime gabi-gabi. Totoo po. Noon ay masyado lang akong mahigpit. Narinig ko na sa Diffu. Hindi lang 9 to 5. May weekend na pahinga pa. May milk tea at snacks pa. Mas komportable pa kaysa sa Tianting. Nga, kahit si Taishang Laojun, nag-resign na raw at nagpunta sa Diffu para magbukas ng milk tea shop.
Mag-apply na rin tayo ng transfer. Huwag kayong magmadali. Isa-isa lang. Ayusin at titingnan ng maayos ang bawat request sa transfer. Baka mga maliliit na benepisyo lang. Akala ninyo ba talaga makapagtitigil sa inyo? Malaking problema ito. Ano bang kinakataranta ninyo? Hindi na nga bumababa ang langit. Ano ba talaga ang nangyari? Mahal na mahal. Tingnan ninyong mabuti. Mga resignation letter ito ng lahat ng Diyos. Nagpatong-patong na parang bundok. Nag-resign si Taishang Laojun at pumunta sa Difu para magbukas ng milk tea shop. Sabi niya, ang paggawa ng elixir at pagbebenta ng milk tea ang tunay na buhay na bagay para sa isang Diyos. Nag-resign din si Chang E. Sabi niya sobrang lungkot sa buwan. Gusto niyang pumunta sa Difu para maging ate ng buwan. Para samahan ang mga bata. At makapag-clock out on time pa. Maging si Bima Wen ay nag-resign at pumunta sa Difu para magpatakbo ng kabayuhan. Sabi niya sa Difu, hindi ka pagtatawanan kahit mag-alaga ka ng kabayo. At pwede ka pang mag-enjoy sa buhay. Ikaw, anong sabi mo? Sila. Nag-resign na silang lahat. Imposible, talagang imposible. Pumayag na ang aking Emperador Jade sa reforma. Bakit pa sila aalis? Laganap na sa puso ng lahat ang buhay sa Difu. Inggit ang lahat sa kalayaan at gaan doon. Kahit ang reforma sa Tayanting ay hindi makakahabol sa Difu. Mukhang gusto na ng lahat ng buhay na may init at saya. Nga, Haring Yama, lahat ng Diyos ng tatlong kaharian ay nag-apply ng transfer. Hindi na namin kaya ng department namin na humawak pa. Paano nangyari ito? Paano kami dalawa na lang ang natira? Mahal na Reyna. Ngayon, ang mga Diyos sa Tayanting, maliban sa aming dalawa, ay nag-resign na at pumunta sa Difu. Malinaw naman na nagreporma na ako. Malinaw naman na pumayag na ako sa kanila. Na mag-clock out on time. At payagang umibig. Bakit pa rin sila aalis? Mahal na Reyna. Ang ganda ng Difu ay hindi lang dahil sa pag-clock out on time, kundi dahil sa paggalang nila sa bawat isa. At sa tunay na ligaya ng buhay na nararamdaman ng lahat doon. Malayo pa tayo dyan. Paano iyan magiging patas? Ang mga walang utang na loob na iyan. Pumayag na ako sa reforma. Pero aalis pa rin sila. Mahal na Reyna. Dito na tayo. Wala na ring saysay ang inis ko. Hindi pwedeng basta ganito lang ang usapan ng Emperador Jade. Sobra kang tiwala sa sarili, Taiba Ijingsing. Pumunta ka agad sa Difu at hanapin si Haring Yama para makipag-usap. Itigil agad ang pangunguha ng tao sa Tayanting. Kung hindi, makikipagdigma ako sa Difu. Hindi pwedeng magsimula ng gyera. Ngayon, kaming dalawa na lang ang natira sa Tayanting. Talagang hindi namin kakayanin ang Difu. Sinasabi mo pa na makikipagsanib ang Tayanting sa mga taga-kanluran. At sama-samang aatakihin ang Difu. Sa madaling sabi, dapat mapabalik mo sa akin ang lahat ng tao. Opo, mahal na Emperador. Ako na po ang pupunta sa Difu. Ay, ako na naman ang tatakbo ng mga utos. Araw-araw 007. Nakakapagod na mamatay. Li Jing, bakit pati ikaw ay tumiwalag na rin? Anong tumiwalag? Lumundag lang ako papunta sa mas magandang lugar. Tingnan mo ako ngayon. Araw-araw, 9 to 5. May pahinga pa sa weekend. Ang sarap ng buhay. Nga, sa totoo lang. Mas maayos talaga ang Difu kaysa Tayanting. Ngayon, naglalakad lang ako ng aso at umiinom ng tsaa. Hindi na ako nagbabantay sa iba ng 24 na oras. Totoo bang ganyan kaganda? Siyempre, hindi ako naniniwala. Pumunta ka mismo sa palasyo ng DSS para makita mo. Ako. Magkakape muna ako ng milk tea. Sige, punta ka na. Masarap ang milk tea ni Mengpo. Halika, uminom ka ng milk tea. Talagang mas masarap ito kaysa sa jade nectar at himalang alak ng Tayanting. Maligayang pagdating, dakilang Taiba Ijingsing. Pasensya na kung medyo napalayo kami. Lin mo, naparito ako sa utos ng Emperador Jade para makipag-usap. Sabi ng Emperador Jade, dapat ninyong itigil agad ang pangunguha ng tao sa Tayanting. Kung hindi, makikipagsanib ang Tayanting sa mga taga-kanluran.
at aatakihin ang Diffu. Ilan na lang ba ang pwede niyang ipanglaban ngayon? Hindi na iyan problema mo. Sa madaling sabi, galit na galit ang Emperador Jade. Taibai Jinxing. Alam kong sa Tayanting ka. Hindi rin madali. Kailangan mo pang asikasuhin ang lahat ng trip ni Emperador Jade. Nakakapagod na, no? Lin mo, pwede rin ba akong lumipat at magtrabaho sa Diffu? Sa Tayanting, araw-araw 007 ako. Nakakapagod na mamatay. Hindi mataas ang hinihingi ko. Araw-araw na 9 to 5 lang. At pahinga sa weekend, sapat na. Ha 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 ha. Walang problema. Binabati kita, Taibai Jinxing. Simula ngayon, katrabaho na kita. Maraming salamat, mahal na Haring Yama. Sa wakas, hindi na ako 007. Sa wakas, makakapamuhay na ako ng 9 to 5. Walang problema. Mula ngayon, ikaw na ang pinuno ng Departamento ng Ugnayang Panlabas ng Diffu. Ikaw ang bahala sa pakikipag-usap sa Tayanting. Maraming salamat, mahal na Haring Yama. Sisiguruhin kong maayos ang trabaho ko. Pasok sa oras, labas sa oras. Walang overtime. Huwag nang tulad sa Tayanting. Araw-araw 007, puyat at takbo ng takbo. Huwag kang mag-alala, hindi na ako magpupuyat. Aasahan ko na lang ang buhay na 9 to 5. Taibai Jinxing. Biro lang ay biro lang. Pero tungkol sa pakikipag-usap, hindi kita haharangin. Makaasa kayo, Haring Yama. Tapat akong tutupad sa atas. Hindi ko pa alam kung ano ang mga kondisyon mo. Kahit ano pa iyan. Tungkol sa tunggalian ko sa Diffu at Tayanting. Wala akong interes. Ayokong makitang pagod at lugmok ang lahat ng nilalang sa tatlong daigdig. Naglatag ako ng ilang kondisyon kay Emperador Jade para sa negosasyon. Agad na ititigil ng Diffu ang pagkuha ng mga kaluluwa. Pwede rin tayong makipagkaisang proyekto sa Tayanting. Para sabay nating mapaunlad ang tatlong daigdig. Ipagbigay alam mo ng totoo kay Emperador Jade. Una, dapat lubusang ipatupad ng Tayanting ang 955 na oras ng trabaho. Lahat ng Diyos ay magtatrabaho mula alas 9 hanggang alas 5. May 2 araw na pahinga sa katapusan ng linggo. Ipinagbabawal ang anumang uri ng sapilitang overtime. Ipinagbabawal ng mga opisyal ang Tayanting ang pangmamata at panggigipit sa mga nasasakupan. Hindi pwedeng isipin. Para sa kapakanan ng Tayanting, pinipilit ang mga Diyos na magpuyat at magtrabaho ng walang bayad. Magkakaroon ng bakasyon ang lahat ng Diyos. Bawat taon, may hindi bababa sa 1 buwan na pahinga. Para makauwi at makadalaw sa pamilya ang lahat. Para makapagpahinga ang isip at katawan. Ika-4, kailangang pagandahin ng Tayanting ang mga benepisyo ng mga Diyos. Magdagdag ng mga pasilidad para sa libangan. Para kahit sa oras ng trabaho, ma-enjoy pa rin nila ang buhay. Haring Yama, hindi ba masyadong mataas ang mga kondisyong ito? Laging napakahigpit ni Emperador Jade. Baka hindi niya ito madaling tanggapin. Taibai Jinxing, hindi ito kahigpitan. Ito lang ang pinakapayak na paggalang. Ang mga Diyos at mga multo sa Diffu. Ganyan na talaga na buhay noon pa man. Taibai Jinxing, sabihin mo kay Emperador Jade. Ayaw naming makipagpatayan sa Diffu. Gusto lang naming lahat ay makapamuhay ng maayos ang mga nagtatrabaho. At hindi na magkapuyatan at mapang-pressure ang tatlong daigdig. Kung handang magbago ang Tayanting, pwede tayong maging magkaibigan. At sabay na pangalagaan ang kapayapaan ng tatlong daigdig. Haring Yama, tama po ang sinabi ninyo. Sisiguraduhin kong mahihikayat ko si Emperador Jade. Natanggapin ang mga kondisyong ito. Matiisin at matigas ang ulo ni Emperador Jade. Siguradong mahihirapan siyang tanggapin ang mga kondisyong ito. Pero ito lang ang tanging paraan para mabigyan muli ng sigla ang Tayanting. Kahit ano paman. Susubukan ko pa rin. Para sa Tayanting. At para rin sa sarili ko, nang tuluyan ng maalis ang araw-araw na 007. Napakagaling mo, Taibai Jinxing. Ibalik ka na nito sa Tayanting. Natatandaan mo ba ang mga kondisyon sa negosasyon? Hindi ko lang alam kung papayag si Emperador Jade. Hindi pa rin ako mapanatag. Huwag kang mag-alala. Ayusin mo siyang kausapin si Emperador Jade. Kapag nalaman niyang hindi siya magbabago, luging-lugi na talaga ang Tayanting. Siguradong papayag siya. Taibai Jinxing. Hindi mo kailangang ma-pressure. Naniniwala kami sa iyo. Bigyan mo rin ng kaunting panahon si Emperador Jade. Maraming salamat, Haring Yama. Maraming salamat sa inyong lahat. Aalis na ako ngayon. Sasagot agad ako sa inyo. Kamahalan. Nakabalik na ako. Ang mga kondisyon sa negosasyon ni Lin mo ay maayos ko nang naitala. Narito ako upang mag-ulat sa inyo. Pakiusap, makinig kayo.
Ano bang napakahigpit na kondisyon ang inilatag ni Lin mo, ang suwail na demonyo? Iyan ang kondisyong inihain ni Lin mo. Sabi niya, basta pumayag ang langit. Ihinto ang Difu sa panghuli ng mga kaluluwa. At handa pang makipagtulungan sa Tayanting. Mukhang mahigpit man ang kondisyon ni Lin mo. Pero lahat iyon ay para lang mapabuti ang lagay ng mga Diyos. At para makabalik sa maayos na takbo ang Tayanting. Ako ang makapangyarihang pinuno ng 3 kaharian. Paano ako papayag sa isang hamak na yama? Na ganitong maliit na kompromiso. Ipatupad ang 5-5 schedule ng trabaho. Bawal ang overtime. Talagang paglapastangan ito sa Tayanting. Ito ay para wasakin ang 3 kaharian. Kung lahat ng Diyos ay uwi sa tamang oras, sino pa ang magbabantay sa Tayanting? Sino pa ang magpapanatili ng kaayusan sa 3 kaharian? Kapag ganyan, tiyak na babagsak ang 3 kaharian sa pagkawasak. Agad na tipunin ang hukbo. Pagkalipas ng 3 araw, ako mismo ang mamumuno sa pagsalakay. At susugod sa Difu. Hinding-hindi maaari. Hindi layunin nilin mo na wasakin ang 3 kaharian. Gusto lang niyang mapahinga at makauwi ng maayos ang lahat. Ngayon, ang mga Diyos sa Tayanting ay nagsisilipat na lahat sa Difu. At kami na lang ang natitira. May ilang nalalabing kawal pa. Pero hindi talaga kakayanin ang Difu. Kahit hindi kaya, lalaban pa rin. Mas gugustuhin pa ng aking kamahalan na malusaw ang isda at mapunit ang lambat. Kaysa yumuko kay Lin mo. Kamahalan, kailangan ninyong mag-isip ng 3 beses. Ngayon, malaki na ang ibinagsak ng lakas ng Tayanting. At hindi na talaga ito kalaban ng Difu. Kung magsisimula ang labanan, ang Tayanting ang tuluyang mawawasak. Nangahas ka pang questionin ang pasya ng aking kamahalan. Baka nabili ka na rin nilin mo. Gusto mong magtaksil sa Tayanting. Hindi po ako nangangahas na magtaksil sa kamahalan. Ayokong makita ang Tayanting na mabuwag sa inyong mga kamay. Magsisisi kayo niyan. Lumayo ka. Agad na tipunin ang hukbo. Kung hindi, ako mismo ang magpaparusa sa iyo. Opo. Kamahalan. Kamahalan, bakit hindi pa ninyo maintindihan? Ang kondisyon nilin mo. Malinaw naman na ito. Ang tanging paraan para masalba ang Tayanting. Narinig ninyo ang utos ng kamahalan. Buong Tayanting ay maghahanda sa digmaan. Lahat ng Diyos ay sasabak. Araw-araw na pagsasanay ng 16 na oras. Walang pahinga. Walang bakasyon. Hanggang sa pagsalakay sa Difu. Ano raw, araw-araw na 16 na oras na pagsasanay. Hindi ko na kaya iyan. Noon pa man, sa araw-araw na walang tigil na trabaho, pagod na ako. Ngayon, magte-train pa ng 16 na oras. Talagang papatayin nila kami nito. Tama, ngayon ang natitira na lang sa Tayanting ay tayo. At kailangan pang magsanay ng ganito kahigpit. Kahit sanay na ako, hindi ko rin kakayanin ang Difu. Ipalabas ang utos. Sino mang tatamad-tamad, ay parurusahan ayon sa batas militar. Opo, kamahalan. Nakapagpasya na ang kamahalan. Sandali muna ninyong tiisin. Huwag ninyong galitin ang kamahalan. Ni ito nga ay hindi ko na matiis. Paano pa namin susuungin ang Difu? Tumayo kayo agad at ipagpatuloy ang pagsasanay. Kamahalan, hindi ko na talaga kaya. Pahingi po ng kaunting pahinga. Pahinga. Walang pahinga sa panahon ng digmaan. Huwag ka nang mangtamad ulit. Sa ilalim ng batas ng lupa. Huwag na tayong magdusa pa dito. Bilisan na natin papuntang Difu. Hindi na kailangang mag-training sa Difu. Pwede ka pang umuwi ng sakto sa oras. May milk tea na mainom. May merienda pa. Masyadong sulit kumpara dito ng 100 beses. Alis na tayo ngayong gabi. Kung magtatagal pa tayo dito, mamamatay na tayo sa pagod ng maaga o huli. Mas mabuti pang pumunta sa Difu at sumapi kay Lin mo. Para ma-enjoy natin ang buhay. Bilisan mo, baka mahuli tayo. Nagbaliktaran na silang lahat. Ang mga walang utang na loob at taksil na ito. Kamahalan. Nangyari na ito.
Mas mabuti pa. Mas mabuti pang kausapin ulit si Lin mo. Kausapin. Wala namang mapapala sa pakikipag-usap sa kanya. Tinipon na ng Emperador Jade ang huling 10,000 mandirigma. Ako na mismo ang mamumuno sa hukbo. Sa pagkakataong ito, dudurugin natin ang Diffu. Huhulihin si Lin mo ng buhay. At babawiin ang lahat ng taksil. Aba, kamahalan, matigas pa rin ang ulo ninyo. Sasama na lang ako at titingin. Para kung sakali, pwede pa akong sumabat. Mga kawal, sundan ninyo ako sa Diffu. Huhulihin si Lin mo ng buhay. Pagkatapos ng tagumpay. Lahat ay aakyat ng 3 antas. Opo. Umalis na. Kamahalan ng Emperador Jade. Tapos na po ang ayos ng hanay at pwesto ng hukbo. Dalhin mo rito, tingnan ko. Yama, maayos na ang shift namin. Yama, maayos na ang shift namin mula alas 2 hanggang alas 6. Ang unang shift mula alas 9 hanggang alas 12. Ang ikalawang shift mula alas 2 ng hapon hanggang alas 5. Eksaktong alas 6. Siguradong walang overtime. Kung hindi pa tapos ang laban. Sa susunod na araw, sa parehong oras, itutuloy namin. Hindi namin gagalawin ang oras ng pahinga ng lahat. Tama po, Yama. May nakalaan din po kaming salit-salitang pahinga. Lahat ay pwedeng magpahinga ng sakto sa oras. Ako at si Xiao Shanquan ang maihawak ng shift sa hapon. Sa umaga, pwede kaming matulog ng mahaba. Shift sa hapon mula alas 2 hanggang alas 5, pwede pang matulog sa umaga. Shift sa hapon mula alas 2 hanggang alas 5, ayos na ganito. Labanan man o hindi. Hindi pwedeng maantala ang pahinga ng lahat pagkatapos ng shift. Iyan ang tuntunin ng Diffu natin. Lin mo. Lumabas ka riyan. At agad kang sumuko. Kung hindi, dudurugin ng Emperador Jade ang Diffu. At dudurugin ka ng lubusan. Kamahalan ng Emperador Jade. Nasa labas na po ang Emperador Jade at nagpapakita ng lakas. Lumabas ba tayo at tingnan? Hindi na kailangan pang magulo. Normal na uwian ngayon. Bukas na tayo bumira ulit. Opo, kamahalan ng Emperador Jade. Aalis na po ako para ipaalam sa lahat na uwian na ng sakto sa oras. Buti na lang, sa wakas uwian na. Pupunta na ako mangisda. Aalis na rin ako. Bukas ng hapon na lang ako babalik sa trabaho. Lin mo. Ang kapal ng mukha mong pagpaghintayin ako ng ganito katagal. Kamahalan, maghintay pa po kayo sandali. 4 na lang ngayon ang oras. Dapat lalabas na si Lin mo. Sige na, oras na para magsimula. Ayon sa schedule ng duty. Unang shift ang abante. Mga sundalo sa lakay. Lusubin ang Diffu. Sunggaban si Lin mo. Sugod. Sugod na. Sandali lang, sandali lang. Sumunod tayo sa patakaran. Maghalinhinan tayo sa paglusob. Bawal ang overtime. Pagkatapos ng shift na ito, uwi na ako. May usapan pa tayong milk tea. Ha! Oras na ng uwian. Itigil ang laban, lahat. Ayusin na ang mga gamit at umuwi. Bakit hindi na kayo lumalaban? Ituloy niyo na kaya. Uwian na. Kung may sasabihin kayo, bukas na lang. Lin mo. Niloloko mo ako. Binangga mo ang pangunahing tarangkahan. At sinubukang lusubin ang Diffu. Wala namang nagbabantay ngayon. Ha! Haha! Ayos desan. Mas maginhawa talaga ang uwian. Pagkatapos magbanat buong araw, kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Nga, buti na lang walang overtime. Kung hindi, hindi natin abutan itong hotpot na ito. Lin mo. Siguradong papatayin kita. Ang kapal mo, nilapastangan mo pa ang kanyang kamahalan Jade Emperor. Pakiusap, wag po kayong magalit, prinsipe. Hindi na nga kami makapasok sa tarangkahan. Kahit magalit pa kayo, wala ring saysay.
Ang lamig-lamig namin, prinsipe. Wala ba kayong mainit na pagkain dyan? Kung ganito pa rin, malamang manigas na kami sa lamig. Ano ba, tigilan nyo na. Kumapit pa kayo sandali. Bukas ng maaga, itutuloy natin ang pagsalpok sa tarangkahan. Dapat mapasa kamay natin ang Difu. Kung gusto ninyo, mag-out na rin tayo. Bukas ulit tayo lumaban. Mga sundalo, sa lakay. Jade Emperor, huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Hindi nyo kami matatalo. Sige, saka na lang ulit. Ni hapunan nyo, hindi nyo na maabutan. Taiba Jinsing. Anong nakatanga ka pa dyan? Bilisan mo, magdala ka ng mga sundalo at sumugod. Ay, mukhang talagang hindi pa rin matauhan ang prinsipe. Kasama niya araw-araw na walang pahinga. Busog man o gutom, kulang pa rin sa tulog. Kung magpapatuloy pa ito, mamamatay siya sa pagod. Mas mabuti pang tumakas tayo papuntang Difu. Taiba Jinsing. Saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Hindi ko na kaya, mahal na prinsipe. Ayoko nang sumama pa sa inyo. Yama, matagal ko nang ayaw sa trabaho kasama si Jade Emperor. Araw-araw siyang 007. At bawal pang magpahinga ang iba. Handa akong maglingkod sa Difu. Para tulungan kang talunin si Jade Emperor. Talaga bang handa kang sumapi sa Difu? Ito ang plano ng depensa ng Tianting. At pati kahinaan ni Jade Emperor. Dala ko na lahat. Nasa ilalim ng upo ang dragon niya ang kahinaan ni Jade Emperor. Nakatago roon ang sarili niyang eliksir. Kapag nawasak ang eliksir, malaking hihina ang kanyang kapangyarihan. Taiba Jinsing. Sa wakas, naintindihan mo na. Maligayang pagpasok sa amin. Mula ngayon, magkatrabaho na tayo. Hindi na 007 mula ngayon. Ginoong Yama, napakadetalyado ng plano ng depensa na ito. Malaking tulong ito sa amin. Dahil talagang sumama ka sa Difu ng buong puso. Tatanggapin na kita. Mula ngayon, itatalaga si Taiba Jinsing bilang punong tagapayo ng Difu. Siya ang mamumuno sa mga labanan. At ang benepisyo ay kapantay ng sa ibang empleyado. Apatan ang pasok, 2 ang pahinga. Weekends off. Bawal ang overtime. Maraming salamat po, Ginoong Yama. Sisiguraduhin kong magtatrabaho ako ng maayos. Hindi ko bibigyan ang tiwala ninyo. Congrats, Taiba Jinsing. Mula ngayon, sabay tayong lalaban. At mula ngayon, hindi na kailangan ng overtime kahit lumaban. Pagkatapos ng laban, uwi na agad. Taiba Jinsing. Mula ngayon, magkatrabaho na tayo. Kung may hindi ka maintindihan, itanong mo lang sa akin. Maraming salamat sa inyo. Mula ngayon, makikisama ako ng maayos sa lahat. At sama-sama nating poprotektahan ang Difu. Mula ngayon, magkatrabaho na tayo. Pumasok at umuwi ng sakto sa oras. Bawal ang overtime. Ha ha ha. Tulungan ninyo akong wasakin ang Difu. Mga kawal, huwag kayong padadala kay Taiba Jinsing. Sundin ninyo ako, ang Jade Emperor. At sa hinaharap, bawat isa sa inyo ay pwedeng ma-promote at kumita ng malaki. Ano nang silbi ng promotion at kita? Araw-araw 007. Kahit mainit na pagkain, hindi na maipapasok sa bibig. Mas mabuti pang pumunta na lang sa Difu. Mga kapatid na sundalo ng langit. Alam kong pagod na kayo. Sumama kayo sa Jade Emperor. Araw-araw 007. Walang pahinga buong taon. Ni karapatang magpahinga, wala. Sa Difu, iba ang buhay. Dito, 4 ang pasok at 2 ang pahinga. Weekends off. Bawal ang overtime. At pwede ninyong damdamin ang buhay ng maayos. Sumama na ako sa Difu. Hindi na ako muling magtitiis ng hirap ng 007. Hahaha, halika na. Sabayan natin ang mabuting buhay. Hindi na kailangang magbantay magdamag. Magsikilos na tayo at lumaban. Jade Emperor. Sagad na kami. Ayaw na naming mag-007 pa. Pupunta kami sa Difu para mamuhay ng maayos. Pupunta kami sa Difu. Hindi na 007 kailanman. Harangin ninyo sila. Pabalikin ninyo sila. Pabalikin ninyo sila dito. Sino pa ang mga ngahas tumakbo? Ako na ang magpapasya rito. Muling pagkakataon, hindi na rin namin gustong magtiis sa hirap sa tabi ninyo. Patawarin ninyo na lang kami. Huwag na po kayong mag-aksaya ng lakas. Hindi mo sila mapipigilan. Ang gusto nila noon pa man ay hindi promotion at yaman,
kundi ang tahimik at maaliwalas na buhay. Jade Emperor. Hindi mo pa rin maintindihan kung ihahambing sa kapangyarihan at yaman. Ang mas gusto ng lahat ay ang seguridad ng buhay na may 5. Ang kaligayahang hindi kailangan ng overtime. Hahaha. Maligayang pagpasok sa DFU, mga kasama. Mula ngayon, kayo ang mga empleyado ng DFU. Tangkilikin ang trabaho mula umaga hanggang gabi. Benepisyo ng weekend na doble ang pahinga. Walang overtime. Emperor Jade. Tingnan ninyo. Lahat ay pumili ng magandang buhay. Gusto mo pa bang ipagpatuloy ang paniniwala mo sa maling akala? Ang paglingon ninyo, ang kapahamakan ay nasa likod. Maligayang pagdating din sa DFU. Basta handa kang talikuran ang lumang paniniwala. Pwede ka ring mamuhay ng may trabaho mula umaga hanggang gabi. Tapos na. Ganap ng tapos. Sandali lang, boss. Huwag kang sumunod sa akin. Tumakas ka na lang mag-isa. Ikaw, ipinagkanulo mo rin ako. Maging ang mga bantay sa timog na tarangkahan ay nagsitakas na. Tapos na talaga ang Tianting. Nagrebelde si Li Jing. Nagrebelde si Erlang Shen. Nagrebelde si Taibai Jinxing. Maging ang mga personal kong bantay ay nagsitakas na. Ano ang gagawin ko? Malapit ng lusubin ni Lin mo. Patayin sila. Ako ang malinaw na pinuno ng 3 kaharian. Bakit lahat ay gustong magtaksil sa akin? Gusto ko lang silang magtrabaho ng maayos. Magbigay ng ambag sa 3 kaharian. Nagkamali ba ako? Anong ingay iyon? Emperor Jade. Lumabas ka at sumuko. Ipatupad ang 5 hanggang 5 na schedule. Huwag kayong magtago dyan. Alam naming naroon ka. Kung hindi ka palalabas. Babangga kami sa pintuan. Tingnan ninyo, dumarating na ang hukbo ng DFU. Ang galing. Dumating na si Ginoong Lin mo. Ligtas na tayo. Buksan agad ang tarangkahang timog. Saluin si Ginoong Lin mo. Maligayang pagdating po, Ginoong Lin mo. Magandang araw sa inyo. Matagal kayong naghintay. Mga Diyos ng Tianting. Mula ngayon, opisyal nang isinasagawa sa Tianting ang reforma. Tatanggalin ang lahat ng di makatuwirang patakaran. Simula ngayon, buong Tianting ay magpapatupad ng 5 hanggang 5 na trabaho. Mula umaga hanggang gabi. Doble ang pahinga sa weekend. Lahat ng Diyos ay pwedeng mag-enjoy ng may bayad na bakasyon sa bagong taon. May dagdag pa na pamasahe sa milk tea. Benepisyo tuwing pista opisyal. Ipinagbabawal ang anumang uri ng sapilitang overtime at panggigit. Makakapagtrabaho na ng panatag ang lahat. At mamuhay ng maayos. Sobrang ayos. Sa wakas, hindi na kami 007. Makakapagpahinga na kami. Sa wakas makakatulog na ako ng mahimbing. Salamat po, Ginoong Lin mo. Kayo ang tagapagligtas namin. Papalabas na tayo papuntang palasyo ng Ling Xiao. Mabuhay si Ginoong Lin mo.
Mabuhay ang 9 hanggang 5. Mahal na Emperador Jade. Nagtatago ang Emperador Jade sa silid tulugan. Ayaw magbukas ng pinto. Kahit anong tawag namin. Hindi siya sumasagot. Matigas ang ulo niyo, mahal. Sa wakas ay inisip niyang siya pa rin ang pinuno ng 3 kaharian. At ayaw magpakumbaba sa inyo. Sumuko ka na. Lahat ay nagtalikuran na sa kanya. At dala pa niya ang asta ng pinuno ng 3 kaharian. Talagang hindi niya alam ang mabuti sa masama. Hayaan na kung ayaw talaga niyang lumabas. Hindi rin kami nagmamadali. Pakiabot kay Emperador Jade ng attendance sheet. Sabihin mo sa kanya na mula ngayon. Kasama rin siya sa Heavenly Court. At dapat sumunod siya sa 9 to 5 na oras ng trabaho. Kung hindi pa rin siya papasok. Ayon sa patakaran, kaltasan ang sahod at mga benepisyo niya. Sa harap ng batas, pantay-pantay ang lahat. Siya si mahal na Haring Yama. Ako na ang bahala rito. Buksan mo ang pinto, Emperador Jade. Ako si Hukom Kui. Nagpapadala ako ng attendance sheet sa utos ni Ginoong Linmo. Linmo, ikaw na rebelde. Ang lakas ng loob mong lapastanganin ako ng ganito. Kahit mamatay ako sa gutom, hindi ako lalabas dyan. Sinabi na raw ni Emperador Jade kay Ginoong Linmo. 3 araw ka ng absent. Ayon sa patakaran, kakaltasan ka ng 3 buwang sahod at mga benepisyo. Kung mag-absent ka pa ulit, ilalagay ka namin sa ika-18 palapag na compulsory overtime floor. Ang kapal ng mukha ninyong kaltasan ang sahod ng mahal na Haring Yama. Siya ang Panginoon ng 3 kaharian. Hindi niya kailangan magtrabaho. Lalo nang hindi niya kailangang sundin ang mga kaguluhan ninyong patakaran. Emperador Jade. Ngayon, ipinatutupad na sa Heavenly Court ang reforma. Wala nang Panginoon ng 3 kaharian. Mga empleyadong sumusunod lang sa patakaran ang meron. Gusto mo bang lumabas at pumasok sa trabaho? O gusto mong magpatuloy sa pag-ot at tanggapin ang parusa? Ikaw na ang pumili. Yes, mahal na Haring Yama. Ayaw pa rin lumabas ni Emperador Jade. Nagwawala pa rin siya sa loob ng silid tulugan. Mukhang hindi pa niya matanggap ang realidad. Bigyan pa natin siya ng kaunting panahon. Pumunta ka ulit at kausapin mo siya. Bukas naman. Kapag hindi pa rin siya lumabas, hindi lang sahod ang kakaltasin. Tatanggalin din ang lahat ng benepisyo niya. Mahal na Haring Yama, medyo mainit ang ulo ng kanyang kamahalan. Baka pwede pa natin siyang pakalmahin. Bigyan natin siya ng paraan para makababa. Ang patakaran ay patakaran. Hindi pwedeng espesyal ang trato dahil siya ang Panginoon ng 3 kaharian. At gawing iba ang patakaran. Sinabi na raw ni Emperador Jade kay Ginoong Linmo. Bukas naman, kapag hindi ka pa rin pumasok, kakanselahin ang lahat ng benepisyo mo. Emperador Jade, mag-isip ka ng mabuti. Babalik kami bukas. Linmo. Ang tindi mong mang-api. Nandito na po kayo, mahal na Haring Yama. Ayaw pa rin bumukas ng pinto ni Emperador Jade. Hayaan ninyong ako na mismo ang dumalaw sa kanya. Kayo na lang ang maghintay sa labas. Huwag kayong makialam. Mahal na Haring Yama. Sa ngayon, parang wala po siya sa wisyo. Mabuti pang kayo na mismo ang pumasok. Baka lalo lang siyang magalit. Hindi. Hindi ako nandito para pilitin siyang sumuko. Gusto ko lang siyang kausapin. Emperador Jade, ako si Linmo. Napasyal lang ako para kumustahin ka. Wala akong ibang ibig sabihin. Lumayas ka, ayokong makita ka. Ikaw na rebelde. Huwag mong tangkaing lapastanganin ako. Emperador Jade, wala akong balak lapastanganin ka. Gusto lang kitang kausapin sandali. Ang lakas ng loob mong pumasok ng walang paalam. Linmo, ano ba talaga ang balak mo? Emperador Jade. Huwag kang magalit. Gusto ko lang makipagkwentuhan sa iyo. Hindi tungkol sa promotion o demotion. Hindi tungkol sa rules at regulations. Gusto ko lang tanungin ka ng ilang bagay. Gaano nakatagal kang hindi nakapagbakasyon? Bakasyon, hindi ko na maalala. Kailan ka huling nakatulog ng maayos? Gaano nakatagal mula nang gumawa ka ng gusto mong gawin? Matulog ng maayos. Gawin ang gusto mo. Emperador Jade, 3,000 taon ka nang walang pahinga. Araw-araw kang umaasikaso ng mga gawain ng 3 kaharian sa Ki. Ni minsan hindi ka naglaan ng isang araw para sa sarili mo. Masaya ka ba sa ganitong buhay? 3,000 taon. 3,000 taon na rin akong walang pahinga. Para saan ba ang pagkapagod ko araw-araw?
Emperador Jade, alam kong matagal ka ng hirap na hirap. Gusto mong bantayan ang tatlong kaharian. Gusto mong maging mabuting pinuno ng tatlong kaharian. Pero hindi kailangang 24 oras kang nakaduty para mabantayan ang tatlong kaharian. Hindi kailangang isakripisyo mo ang lahat para lang dito. Hindi mo nga kayang asikasuhin ang sarili mo. Paano mo maaalagaan ng maayos ang tatlong kaharian? Matagal na bang nasa loob si Panginoong yan? Baka may nangyari. Mukhang sobrang gulo ng loob ni kanyang kamahalan sa oras na ito. Matagal na akong hindi nakakapunta sa Yaochi. Ang Yaochi ang pinakamagandang lugar sa langit. Ang ganda tingnan ng pagsikat ng araw doon. Mula ngayon, araw-araw tayong pupunta rito para panoorin ang pagsikat at paglubog ng araw, ayos ba? Susundin ko lahat ng gusto mo. Mula ngayon, araw-araw tayong magsasama. Titingnan natin ang bawat tanawin sa Yaochi. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Malugod na tinatanggap ang pag-upo sa trono ni Emperador Jade. Nawa ay pamunuan ni Emperador Jade ang tatlong kaharian. At maging payapa ang bayan. 3,000 taon ko nang hindi nakikita ang pagsikat ng araw sa Yaochi. Nung naging pinuno ako ng tatlong kaharian, nakuha ko ang kapangyarihang walang kapantay. Pero nawala ang lahat ng saya. Nawala ang dating sarili ko. Naiintindihan ko na mas malaki ang kapangyarihan. Mas mabigat ang responsibilidad. Napako ka sa posisyon bilang pinuno ng tatlong kaharian. Na para bang wala ka nang magagawa. Nga, akala ko noon nagbabantay ako sa tatlong kaharian. Pero sa bandang huli nalaman ko, na pati sarili ko hindi ko na mapangalagaan. Ang mga gawaing hindi matapos-tapos araw-araw. Ang mga gabing hindi maubos-ubos. Ang mga taong nasa paligid ko, isa-isa nang lumayo. Sa huli, ako na lang ang natira. Nagbabantay sa walang lamang langit na ito. Nagbabantay sa malamig na kapangyarihang ito. Emperador Jade. Hindi mo kailangang mabuhay lagi sa sisihan at puot. May pagkakataon ka pa para mahanap ulit ang saya. Mahanap ulit ang saya. Basta handa kang bitawan ang mga kinakapitan mo. At bumalik sa sarili mo. Gustong-gusto ko ring bumalik sa nakaraan. At makita ang dati kong sarili. Siyempre, may inihanda akong paraan para mabawasan ang pasan mo. At ma-enjoy mo ng maayos ang buhay. Anong paraan? Sige, sabihin mo. Maghahain ako ng habang buhay na may sweldo at bakasyon na plano para sa iyo. Ikaw mismo ang magbibitiw sa posisyon bilang pinuno ng tatlong kaharian. Ipapasa mo sa akin ang pamamahala sa mga gawain ng tatlong kaharian. Bilang kapalit, pwede kang mag-enjoy ng habang buhay na may sweldo at bakasyon. Hindi mo na kailangang humawak pa ng kahit anong gawain sa tatlong kaharian. Wala nang overtime. Wala nang puyat. Gusto mong pumunta kung saan man, sige lang. Ang pagsikat ng araw sa Yaochi. Ang ganda ng mga tanawin sa tatlong kaharian. Iwan mo na ang tungkulin bilang pinuno ng tatlong kaharian. At magpahinga habang buhay na may sweldo. Emperador Jade, naghirap ka ng 3,000 taon. Panahon na ring magpahinga ka ng maayos. Ibigay mo na sa akin ang tatlong kaharian. Sisiguraduhin kong magiging maganda ang buhay ng lahat ng nagtatrabaho. Huwag kang mag-alala at maglibot na lang sa tatlong kaharian para mag-enjoy sa buhay. Lin mo, hindi ko pwedeng ako lang ang magdesisyon sa plano mo. Tatawagin ko ang lahat ng mataas na opisyal ng langit para pag-usapan ito. Dapat lang, sasamahan kita. Ipaliwanag mo ng detalyado ang plano sa lahat ng mga opisyal. Mga Ginoo, ngayong araw ay tinipon ko kayong lahat para pag-usapan ang isang malaking usapin. Iniharap sa akin ni Lin mo ang isang buong buhay na bakasyon na may sweldo. Gusto kong marinig ang opinyon ninyong lahat. Sang-ayon ako na magbitiw kayo sa pwesto, kamahalan. Naghirap ka ng 3,000 taon. Panahon na ring magpahinga ka ng maayos. Nga, kamahalan. Nagawa ni Lin mo na ayusin ng maayos ang DIFU. Nakapagbigay siya ng maayos na buhay sa lahat ng empleyado ng DIFU. Mula 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Naniniwala kaming kaya rin niyang ayusin ng maayos ang tatlong kaharian. At higit sa lahat, gusto rin naming magpahinga ng maayos.
Ayaw na naming mag-007 araw-araw. Gusto rin naming may oras para sa pamilya namin. At makita ang ganda ng tatlong kaharian. Sang-ayon ang mga opisyal na magbitiw na kayo, kamahalan. Suportado namin si Lin Mo bilang pinuno ng tatlong kaharian. Ang sinasabi ninyong lahat, mga Ginoo, ay na si Lin Mo ay may malasakit sa tatlong kaharian. At itinutulak ang reforma. Talagang para ito sa ikabubuti ng lahat. Maaari na po kayong magretiro ng payapa. At mag-enjoy na lang sa inyong pahinga. Sang-ayon ako na magretiro. Maraming salamat sa tiwala ninyo, Emperador Jade. Hindi ko bibigyan ang misyong ibinigay sa akin. Aayusin ko ng maayos ang tatlong kaharian. Binabati ko kayo, kamahalan. Sa wakas, mabubuhat na rin ninyo ang mabigat na responsibilidad. At makakapagpahinga na kayo ng may kapayapaan. Huwag ninyong ako batiin. Iyan ay karapat-dapat lang sa akin. At karapat-dapat din sa lahat. Lin Mo, sa iyo ko na ipinagkakatiwala ang tatlong kaharian. Naniniwala akong magagawa mo ito ng maayos. Maaari kang makatiyak, kamahalan. Hindi ko bibigyan ang misyong ibinigay sa akin. Hindi ko bibigyan ang mga nilalang ng tatlong kaharian. Gagawin kong maayos, matatag at masayang lugar ang buhay ng lahat. Mula ngayon, si Lin Mo ay formal nang bumababa sa tungkulin bilang pinuno ng tatlong kaharian. At buong kapangyarihang ipinaubaya sa inyo ang pamamahala sa mga usapin ng tatlong kaharian. Sana manatili kayong tapat sa inyong unang hangarin. At alagaan ng maayos ang mga nilalang ng tatlong kaharian. Ako, si Lin Mo, ay hindi mabibigo sa ipinagkatiwala sa akin ng kamahalan. Hindi ko bibigwin ang mga nilalang ng tatlong kaharian. At itutuloy ang reforma upang mapangalagaan ang kapayapaan ng tatlong kaharian. At maipagkaloob sa lahat ng nagtatrabaho ang maayos at masayang pamumuhay. Malugod naming tinatanggap ang pamumuno ni Lin Mo sa tatlong kaharian. Naway maging payapa ang tatlong kaharian. Naway mamuhay ng masaya ang lahat ng nilalang. Mula ngayon, wala nang 900 at 76 sa tatlong kaharian. Wala na ring easy. May karapatan na ang lahat ng nagtatrabaho na umuwi ng nasa oras. At may karapatan na silang mag-enjoy sa buhay. Mula ngayon, ipatutupad sa buong tatlong kaharian ang 5 araw na pasok. May pasok mula Lunes hanggang Biyernes. Sarado tuwing Sabado at Linggo. Lahat na nilalang ay magkakaroon ng benepisyong may bayad na bakasyon at mga holiday. Ipinagbabawal ang anumang uri ng sapilitang overtime at panggigipit sa trabaho. Maging Diyos man o multo. Anuman ang katungkulan, pantay-pantay ang lahat. Lahat ay may karapatang mamuhay ayon sa gusto nila. Sa wakas, tapos na rin. Tapos na. Tapos na.